Upang takasan ni Roxanne ang pinagkakautangan sa kanilang lugar, lumuwas siya ng Maynila pero sa malas, sinundan pa rin siya nito. Sa banyo na kanyang pinagtaguan ay nasumpungan niya ang isang lalaking may mabuting puso na tutulong sa kanya, kapalit ng paninilbihan niya rito bilang yaya. Si Zuan Montihar, isang gwapo at bilyonaryong lalaking iibigin ni Roxanne, at para mabayaran ang kanyang utang, isang plano ang kanyang nabuo, ang akitin ito gamit ang kanyang alindog. Magtagumpay kaya ang dalaga na paibigin ng amo? Ating alamin ang buong kwento. Papasok na sana si Zuan sa pintuan ng apartment ni Akira nang mapahinto dahil nakaawang iyon ng bahagya, kaya sa halip na tuloy-tuloy sa loob, sumilip muna siya para magulat. Hindi nag-iisa ang nobya sa bahay, kundi may kasama itong lalaki. Nakakandong pa ang kasintahan sa isang lalaki habang nakikipaghalikan. Kumulo ang dugo niya sa nakita at pabarag na binuksan ang pinto, kaya nagulat ang dalawa. Mabilis na napatayo ang mga ito. Walang yaka. Walang babalang kinwelyuhan ni Zuan ng lalaki at binigyan ng malakas na suntok ang lalaki sa muka dahil sa matinding galit. Zuan, please babe, let me explain. Hiyaw ni Akira habang palabas siya ng bakal na gate sa bahay nito dahil mabilis siyang tumalikod matapos bigyan ng suntok ang lalaking kahalikan ni Akira. Nandito siya ngayon upang sorpresahin sana ang nobya, pero siya pala ang masusurpresa. 2 buwan na silang may relasyon after niyang mabiyudo 5 taon na ang nakakalipas dahil sa panganganak ng kanyang asawa sa first baby nilang si Jeremy, pero mali palang nagmahal siya ulit at nagtiwala sa babae. Let go of me, Akira! Hindi ko mapapalagpas yung nakita ko kanina. Galit niyang saad sa nobya nang maabutan siya at pinigilan sa isang braso. Ngayon pa lang, tinatapos niya na ang anumang meron sila. Napakalayo nito kumpara sa kanyang asawa. Ni minsan, hindi siya pinagselos ng asawa, pero si Akira, ilang buwan pa lang sila, nagawa na siyang lukuhin. Kung hindi siya aalis, baka mapagbuhatan niya pa ito ng kamay, lalo at kumukulo ang dugo niya ngayon sa galit. Alanganin itong binitiwan siya sa braso niya dahil nakadama din ito ng takot sa kanyang itsura. Tsaka siya mabilis na tumalilis paalis sakay ng kanyang kotse. Mabigat na mabigat ang kanyang loob sa nangyari, pero naisip niyang mas okay na rin yun at maaga niyang lalaman ng tunay na kulay ng babae. Siguro nga mas makabubuti kung si Jeremy na lamang ang bigyan niya ng atensyon. Habang nagmamaneho ng sasakyan pa uwi, unti-unti nang lumuluwag ang kanyang paghinga. Hindi katulad kanina na para siyang sinasakal. Minahal niya si Akira, hindi naman kasing lalim ng pagmamahal niya sa dating asawa, pero ngayon kalimutan niya na ito. Pagdating sa bahay, nadat na niyang kausap ng kanyang ina si Yaya sa Vida sa may gate. Napakunot noo siya na agad bumaba ng sasakyan matapos maigarahe. Ma'am, anong problema? Tanong niya sa ina habang papalapit sa dalawa. Ngayon niya lamang napansing may katabi itong maleta. Iho, good thing at umuwi ka na. Etong si Savida aalis na. Hindi na daw niya kaya si Jeremy. Pinipigilan ko na nga pero nakapagdesisyon na daw siya. Mabilis niyang binalingan ng 3 araw pa lang na yaya ni Jeremy. Hindi niya na matandaan kung pang ilang yaya na ba ito ngayong buwan. Yaya please, ano bang problema? Baka pwede pang pag-usapan natin to. Nakikiusap niyang saad. Sir, pasensya ka na ha. Tinawagan kasi ako ng agency na inaplayan ko patungong Dubai. Doon na lang po ako magtatrabaho. Mas malaki pa yung sweldo ko, pasensya na po. Tsaka nito binuhat ang maleta palabas ng gate. Magkapanabay pa nila ng inang hinabol si Savida para pigilan ito pero walang nangyari. Sapo niya ang noo nang bumalik sa loob ng bahay. This what I am talking to you, San. Kung nagpakasal ka na lang ulit sana, may inang kikilalanin si Jeremy at hindi na natin aalalahanin pa yung magiging yaya niya. Talak ng kanyang ina habang pinagsasalikop ang 2 braso sa harapan. Alam niyang mangyayari ito, mauuwi na naman sa kanya ang sisi. I'm sorry ma'am, but I'm tired. Mag-usap na lang tayo mamaya. I just want to take a rest even for a while. Ako na ang bahalang maghanap ng ibang yaya. For the meantime, si Mabet na muna ang bahala kay Jeremy. Tukoy niya sa nag-iisa nilang maid. Hindi niya na rin hintay pa ang sagot ng kanyang ina at agad na siyang tumalikod. Pakiramdam niya, sumakit ang kanyang ulo sa magkasabay ng problemang dumating sa kanya. Kanina si Akira, ngayon naman si Savida. Ang dalawa itong rason kung bakit sumakit ang kanyang ulo. Nadat na naman niyang naglalarong mag-isa ang kanyang anak. 5 taong gulang na ang anak sa loob ng silid nito. Tumikim siya bago pumasok sa loob ng kwarto nito. Wala itong nagustuhan na kahit sinong yaya dahil ang nais nito, siya ang kasama.
pero kailangan niya magtrabaho at sa murang edad ng kanyang anak, hindi pa nito iyon mauunawaan. Papa! Masaya nitong sigaw nang bumaba ng kama at patakbong lumapit sa kanya. Agad yumakap at ngayon ay inamin nitong inaway ang bagong yaya dahil ayaw pumayag na puntahan siya kanina sa office. Naiintindihan niyang gusto siyang kasama ng anak lalo at nangungulila ito sa isang ina. Hinaplos niya lang ang buhok nito at niyakap. Naawa siya sa bata at sa muli nakaramdam ng matinding pangungulila sa mahal niyang asawa. Ganun man, pilit niyang pinaglabanan yun. Kinabukasan, maagang umalis si Zuan habang tulog pa ang kanyang anak. Tumawag na rin siya sa agency para sa panibagong yaya. Kaso bukas pa darating ang hiling niya na sana magustuhan na ito ni Jeremy. Sa araw na yon, naging abala siya at hindi na malaya ng oras. Saktong alas 5 na ng hapon nang tumawag ang kanyang ina. Yes ma'am, aniya matapos iangat ang linya. Nasa mall kami ni Jeremy. Pinasyal ko muna't naiinip sa bahay. But don't worry, hindi naman siya umiyak kanina habang wala ka. Pahayag ng kanyang ina. Bagaman maingay sa paligid nito, naiintindihan naman niya ang sinasabi. Thanks ma'am, dadaanan ko kayo dyan, pauwi na rin naman ako. Tinignan niya ang orasan, tsaka niligpit ang kanyang mesa. Sa mall ay tuwang-tuwa ang kanyang anak nang siya ay salubungin. Marami itong dalang paper bag na may lamang laruan, kaya ganoon na lamang ang ngiti nito. Nag-aya pang kumain ng bata at maglaro. Bihira din naman nila iyong gawin kaya pinagbigyan niya na. Habang naglalaro, nagtungo saglit siya ng banyo. Nagulat pa siya nang may babaeng biglang pumasok sa loob at agad sinara ang pinto. Parehong nanlaki ang kanilang mga mata, lalo na ang babae nang mapadako sa ibabang parte niya ang mga mata nito. Buisit, napamura siya at agad itinago ang bagay na yun pero huli na dahil nakita na iyon ng babae. Bastos! Late nitong reaksyon. Galit naman niyang hinarap ang babaeng humihingal habang namumutla. Excuse me miss, banyo ito ng lalaki. Hindi mo ba nakikita? Inis niyang sigaw. Sinong mag-aakalang may babaeng maglalakas loob na pumasok sa banyo ng mga lalaki? At ngayon lang talaga nito naisipang magtakip ng mata after siyang mabusuhan as in nakita nito ang alaga niya. Gusto niyang ihagis palabas ang babae. Nakasandal ito sa pinto habang kinakalma ang sarili. Sa sinabi niya ay unti-unti nitong tinatanggal ang kamay sa mata. Pawisan ang buong muka at parang binuhusan ng suka ang mga labi sa sobrang putla. Sir, itago mo ko. Nagulat pa siya nang bigla itong lumapit at nagsumiksik sa kanyang katawan nang may kumalampag sa pintuan. Alam kong nandyan ka. Buksan mo to. Sigaw ng boses lalaki sa labas kaya nahintakutan lalo ang babae. Sir, parang awa mo, napapatayin niya ako. Masama siyang tao. Gusto niya akong pagnasaan. Bulalas ng babae at ngayon nakayakap na sa kanya. Natitigilan siyang napatingin dito. Nakasubsob kasi ang mukha nito sa dibdib niya at naaamoy niya ang mabangong buhok ng dalaga. Hindi rin ito amoy pawis kahit na tila ba naliligo na ito sa pawis. Dama niya sa malambot at mainit nitong katawan ang panginginig sa takot at ang kakatwang nararamdaman niya sa sarili ngayon. Hindi niya mapaniwalaan, parang may kuryenteng gumapang sa kanyang katawan mula rito. Okay fine, tutulungan kita but please let me go. At bago pa mabuhay ang leon niyang nakatago sa ilalim ng pantalon, inilayo niya na ang babaeng ito. Matagal na siyang walang ana-ana at baka ano pang magawa niya rito, lalo pa at silang dalawa lamang ang nasa loob nun. Salamat sir, salamat. Tumango-tango ito at tinuro niya ang sulok sa likod ng pintuan para doon na muna ito magkubli. Tsaka niya binuksan ang pinto upang kausapin ng lalaking tila galit sa labas ng banyo. Pagbukas, tumambad sa kanya ang lalaking balbas sarado at malaki ang tiyan. Nakita kong dito pumasok si Roxanne. Paghihinala nito, pasilip-silip pa sa loob. So her name is Roxanne? Isip-isip ni Zuan bago tumikim at tumingin sa matabang lalaki. I'm sorry, walang babae dito. Pwede kang pumasok sa loob to search the area. Kaso baka mamaya matakasan ka pa dahil nasa kabilang banyo pala siya. Don't you see? Banyo ng lalaki ito. Itinuro niya ang katapat na banyo para sa mga babae. Pero dito ko siya nakitang pumasok. Inis nitong saad sa kanya. Masama pa siya nitong tinignan bago napilitang tumalikod. Nagtungo ito sa kabilang banyo. Sinamantala niya naman ang pagkakataong iyon upang hilahin palabas ang babae at ikubli sa katawan niya upang hindi ito makita ng humahabol dito.
Hawak-hawak niya ngayon sa kamay ang babae habang mabilis silang magkapanabay na humahakbang upang balikan ang pwesto kung saan niya iniwan ang ina at ang kanyang anak. Nagtaka pa nga ang dalawa kung bakit may kasama siyang babae at bigla na lamang siyang nagayang umuwi. Pero papa, gusto ko pa pong maglaro. Tila pagtatampo ni Jeremy. Baby, pwede tayong bumalik dito next time. But we have to leave here now. Paliwanag niya sa anak at kinarga niya ito. Wait son, who is she? Tukoy ng kanyang ina sa babaeng kasama na nagtataka. Sinipat pa nito ang babae mula ulo hanggang paa. Sinabi na lang niya sa mga ito na si Roxanne na ang bagong yaya ni Jeremy kahit na wala pa silang napag-usapan tungkol sa bagay na yun. Sa bahay niya na i-interviewin ang babae pagdating. Habang si Roxanne, tsaka lamang nakahinga ng maluwag nang sa wakas, lulan na siya ng sasakay ng lalaking hindi niya pakilala. Pero pinangalanan niya na itong Mine sa kanyang isipan. Sino bang hindi? Bukod sa Dax, super gwapo and hot. Matapos makita ang ano nito kanina, pakiramdam niya lang, mahal niya na ata ang lalaking ito. Mukhang na love at first sight siya. Berehen pa man din itong mga mata niya at wala pa siyang nakikitang mahabang balbon kaya kailangan panagutan siya ng lalaki. Pero teka, mukhang may problema dahil may anak na ang lalaki, tsak may asawa na rin ito. At masama pang nakatingin sa kanyang gawi ang batang katabi ng lola nitong nasa hulyan ng sasakyan. Siya naman nasa passenger seat. Mahahalatang hindi siya nito gusto. Ang mahalaga sa kanya ngayon, natakasan niya na si Atoy na kanyang pinagkakautangan. Kundi nga naman siya tanga sa dinami-dami ng tao, kay Atoy pa siya nangutang. Pero wala na siyang choice nun dahil nag-aagaw buhay ang kanyang lola sa hospital na tanging ito na lamang ang natitira niyang pamilya dahil bata pa man. Iniwan na siya ng kanyang ina sa basurahan at ang matandang nakapulot sa kanya ang nag-iisa niyang pamilya. Hindi naman niya ito maaating napabayaan kahit ba hindi niya ito sariling kadugo. Itinuring na rin siyang tunay na apo nito kaya naman para na rin niya itong tunay na lola. Ang kaso, gumastos lang siya ng malaki bago ito binawian ng buhay kaya heto wala na siyang pera, wala ng pamilya, walang trabaho at hinahabol pa rin siya ni Atoy para singilin. Pumayag naman itong wag niyang bayaran ng 30 mil na kanyang inutang. Nga lang, paliligayahin niya daw ito ng isang gabi. No way, hindi siya papayag. Di baling mamalimos siya at maging kargador sa palengke. Nung kang bumukaka siya sa harap ni Atoy, mabuti sana kung naliligo man lang ito. Hindi niya masisikmurang mapadikit ang katawan ng lalaki. Ang dream boy niya ay kasing hat ng lalaking nasa driver's seat ngayon at may hawak ng manibela. Napatingin siya dito, saktong nilingon siya ng lalaki. Gusto niyang mapakagat labi. Titig pa lang, pinagpapawisan ang kilikili niya. Well, kung eto lang din naman, sige na payag na siyang maging kabit. Napangiwi si Roxanne sa tinatakbo ng kanyang isipan ngayon. Masyado siyang nagmamadali para planuhing maging kabit. Pasimple niyang nginitian ng lalaki nakatingin sa kanya pero walang reaksyon sa naging ngiti niya at ibinalik na muli ang atensyon nito sa pagmamaneho. Hay, napakagwapo talaga nito, lalo na kapag naka-side view, para itong artista. Ang pula ng lips, ang kinis ng pisngi, parang nakabelo at ang mga kamay, walang kalyo, mas malambot pa ata sa mga palad niya. Bumaba ang tingin niya sa may tiyan nito at gustong itanong sa isip kung ilang abs ang meron ito pero bigla niyang binawi ang tingin dahil muli siyang sinulyapan ng lalaki. Napakaseryoso pa naman ang mukha nito ngayon. Ano kaya ang iniisip nito sa kanya? Maya-maya ay nilingon niya ang batang cute na nasa kanyang likuran at masamang nakatingin. Pilit niya itong initian pero katulad ng ama nito ay walang reaksyon habang ang ginang namang katabi nito ay bahagya din siyang tinignan pero hindi niya mabasa ang reaksyon sa mata ng ginang. Ganun man, batid niyang mabait ito. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ng isang maid na hula niya lang base sa suot nito. Sir, nandyan po si Ma'am Akira. Inaantay po kayo kanina pa. Sabi nito sa among lalaki. Napatingala pa ang bata sa ama at ang ginang napasulyap sa anak. Sino ang Akira na ito? Tanong sa kanyang isipan pero nakasunod na pala ang Akira na tinutukoy ng maid. Isang babaeng kinapos ng tela ang suot, mukhang ispaso lang buong pisngi at ang balat tila ba hindi nasisikatan ng araw at ang putla sa kaputian. Napataas pa ang kilay ni Roxanne nang biglang humawak sa braso ng lalaki ang babaeng walang binatbat sa kanyang hinaharap. Maputi lang ito pero hindi maganda. Parang poste ng Meralco ang katawan ng babaeng dalawa ang likod. At kung bakit naiinis siya sa babaeng ito, yun ay pakiramdam niya may kinalaman ito sa buhay ng lalaking gusto na ata niya.
Babe, please talk to me. I'm really sorry for what happened yesterday. It's not just like what you think. He's only my friend. Napaupo lang ako sa kandungan niya. It was an accident. Just trust me, babe. Pagsusumamo nito sa maarting boses. Ang sarap nitong sabunutan at ihagi sa kalapit na swimming pool. Makahulugan mo nang sinulyapan ng lalaki ang nakamatang ginang. Ma'am, pakidala si Jeremy sa room niya. Anito, tsaka binalingan ng maid. Samahan mo siya sa kwarto. Tukoy nito sa kanya na sinulyapan siya. Naunang tumalikod ang ginang, hawak ang kamay ng bata at siya naman nakasunod sa maid. Hindi siya makatiis na wag lingunin ng dalawa. Seryoso nang nag-uusap ang mga ito ngayon. Tila nagpaliwanag ang babae at humihingi ng tawad kung ano man ang kasalanan ng babae, hangad niyang hindi ito mapatawad ng lalaki. Sino ang babaeng yun? Hindi siya nakatiis at iritable niyang tanong sa kasamang babae. Mukha kasing hindi iyon ang ina ng batang kanyang aalagaan. Si Mama Kira, ang girlfriend ni Sir. Kaso mukhang may LQ ang dalawa. Hinintay pa muna nitong marating nila ang isang maid's quarter bago siya nito sagutin sa kanyang tanong. Itinuro din ito ang kanyang magiging kama. Namilog ang kanyang mga mata bago napabaling ng tingin rito. Kung ganun, nasaan ang asawa ni Sir? Tanong niya sa yaya. Wala na, as iniwan na sila nito. Ang balita ko, hindi nakaligtas dahil sa panganganak kay Jeremy. 5 taon na ang nakakalipas. Sa narinig, napaawang ang kanyang mga labi sa pagkabigla. Natutop niya pa iyon nang ma-realize na baka mapasukan ng bangaw. Wait, is this true? Sa kabiglaan, napa-English pa siya. Parang nagdidiwang ang kanyang kalooban na byudo na ang kanyang crush na amo. So kaya pala kailangan ng yaya ng anak nito. Oo, kaso napakalayo naman ang itsura ni Ma'am Akira sa ina ni Jeremy. Nakita ko kasi yung picture nun sa kwarto ni Sir. Parang kasing ganda mo. Ang sabi nito at napatingin pa sa kanya, kaya lalong nagdiwang ang kanyang kalooban. Nag-flip pa siya ng buhok bigla. Aminado naman siyang maganda siya. Kaya nga itong si Atoy, parang asong naglalaway sa kanya. Wari bang buto siyang malaman na gusto nitong kainin, kaya sinundan siya hanggang Maynila. Teka lang, kanina pa tayo nag-uusap, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ako si Mabet, pwedeng Bet. Kung gusto mo, pwede ring Mab. Mamili ka na lang. Ikaw, anong pangalan mo? Naglahad pa ito ng kamay habang nakikipagkilala sa kanya. Natuwa naman siya at mukhang magkakasundo sila ni Bet. At dahil curious siya sa amo, tinanong na rin niya ang pangalan nito. Para siyang timang na nangangarap ngayon kay Zuan. Ang lakas ng dating para sa kanya ng buong pangalan nito. Kinagabihan nga bago siya natulog, sinulat niya ang buong pangalan ni Zuan at naglaro siya ng flames. At kinilig lang naman siya dahil marriage siyang kinalabasan ng pangalan nilang dalawa. At para effective na magkatuluyan silang dalawa, tinali niya ang papel sa dulo ng kanyang kumot. May paniniwala kasi sa kanila ang bagay na iyon. Kaya nga sa gabing yun ay isang pagpapasya sa kanyang isipan ng nabuo. Aakitin niya ang kanyang boss gamit ang kanyang alindog. Bukod sa makakapag-asawa siya ng mayaman at Dax, mababayaran niya na ang kanyang utang kay Atoy. At dahil dito, nakangiti siyang natulog, hoping na mapaginipan ng amo. Akira, wala na tayo. Huwag mo nang paikutin pa yung ulo ko. Hindi ako tanga. Babe, maniwala ka sa akin oh. Wala kaming relasyon ni Joel. I can prove it. Sumama ka sa akin. Bitawan mo ko, Akira. At pwede ba? Umalis ka na. Dinig pa ni Zuan na halos ang kanyang sigaw kanina na ikinabingi niya rin. Minahal niya rin pala ang babae at masakit para sa kanyang lukuhin ito. Pero kailanman, hindi siya nagpapatawad sa taong alam niyang hindi karapat dapat makuha ang kanyang kapatawaran. Tinungga niya ang huling laman ng kanyang kupita tsaka nagtungo sa kanyang kwarto. Nalulungkot na naman siyang napatingin sa kanyang pumanaw na asawa. Walang katulad si Edlin, kailanman sa kabila ng kanyang mga pagkukulang ay hindi ito naghanap ng iba. Bago sila ikasal ay 2 taon pa ang lumipas. Inamin niyang busy siya sa negosyo nun pero nanatiling honest ito sa kanya. Pero si Akira, mariin niyang naikuyom ang kanyang kamao. Isang malakas na suntok ang kanyang pinakawalan na tumama sa dingding dahilan upang siya'y masugatan. Pagkatapos nito, alam niyang wala na ang sakit na panluloko sa kanya ni Akira. Nahiga siya sa kanyang kama at pilit kinalimutan ang ginawa nito sa kanya. Hi, good morning Jeremy. Bati na nakasilip ang ulo ni Roxanne sa pinto ng kwarto nito. Tulog pa ang bata nang umalis kanina ang ama at kadalasan ganoon ang nangyayari ayon kay Mabet. Kaya sa tuwing magigising ang bata, wala itong ganang bumangon kasi alam nang wala ang ama
Ang lola naman nito ay araw-araw pinapasyalan ng apo. Pero syempre, kailangan itong bumangon para pumasok sa school. Pansamantala, siya ang tatayong ina ni Jeremy habang wala ang ama nito. I don't like you. Tipid at nakasimangot ng bata nang magsalita. Hindi umubra sa kanya ang sinabi nito. Bagkus, lumapit si Roxanne nang nakangiti. Pero kailangan mong bumangon, mag-almusal at pumasok at habang wala ang papa mo, pwede bang ako muna ang mama mo? Ngisi niyang tanong sa nakasimangot na bata. Umupo siya sa gilid ng malapad nitong kama at tumingin dito. Tama, dapat bago siya mag-apply na maging asawa ni Sir Dax, Esther, Sir Zuan, dapat mag-apply muna siyang ina ng paslit na ito kung pasado ba siya. Tinignan siya nito sa mata nang blanko ang reaksyon bago siya sinimangutan. Nagulat pa siya nang mangulap sa luha ang mga mata nito at pumalahaw ng iyak kalaunan. Nawala po yung mama ko dahil sa akin kaya palaging malungkot si Papa. Palahaw nito kaya nataranta siya. Wala sa sariling niyakap si Jeremy. Huwag mong isipin na ikaw ang dahilan sa pagkawala ng mama mo at huwag mo na ring alalahanin ng papa mo. Akong bahalang pasiyahin siya. Habang hinahaplos niya ang likod nito ay sabi niya. Panay ang hikbi at sigok nito. Nakakatuwa itong bata at sa murang edad naiisip at inaalala ang kalungkutan ng ama. Sana naman pala rin siya magkaanak ng ganito katalino. Aminado pa naman siyang hindi masyadong excellent pagdating sa klase. Half lang ang katalinuhang meron siya. Pero kung si Zua naman ang magiging ama, sigurado siyang magmamana iyon sa lalaki. Totoo po ba yun? Tanong ng bata. Oo naman, totoo ang sinabi ko. Kaya tahan na, bumangon ka na at mag-breakfast na tayo, okay? Kung ganun, pwede po ba kitang tawaging mama? Alanganin itong nakatingin sa kanya. Pagkatapos po ng school ko, pupunta tayo sa office ng papa ko. Namimilog ang luhaan nito mga mata. Para lang mapasunod ay nag-oo siya. Bawal hindian ng batang malungkot. Sa tuwa, yumakap ito sa kanya at sabik na tinawag siyang mama. Nakadama tuloy siya ng awa rito. Napakamusmus pa nitong nawala ng ina. Kahit naman may yaya at lola ang bata, iba pa rin ang tunay na inang nag-aaruga dito. Pareho sila ni Jeremy walang kinagis ng ina, kaya dama niya ang nararamdaman nitong lungkot. Yun nga lang, siya na kapag move on na, tanggap na niya sa kanyang sariling wala siyang magulang. Hi, good morning Jeremy. Bati ni Mabet. Abot tenga ang ngiti nito pagkakitang buhat-buhat niya pakusina ang bata. Lumapit ito sa kanya't bumulong. Himala, napabangon mo ng maaga. Ngumiti rin siya rito. Siyempre ako pa. Nilapag niya ito't pinaglagyan ng pagkain sa plato. Magana naman itong kumain. Thank you Ate Mabet, masarap po yung hotdog at bacon. Puno ang bibig nitong Saad. Ay wow, ang tagal ko nang nagluluto niyan, ngayon lang ako napuri. Palatak ng katulong. Humagikgik naman ang bata, kaya sila'y nagkatinginan. Good mood kasi ito, nanlaki pa ang mata ni Babet nang marinig nitong tinawag siyang mama ni Jeremy pagkatapos nitong kumain at gusto nang magpapaligo sa kwarto. Ano daw? Pahabol nitong tanong sa kanya habang palabas sila ni Jeremy ng komedor. Nilingon niya lang ito't nginisihan. Kinikilig siyang isiping bahalang araw. Totoo niyang magiging anak itong si Jeremy kapag kinasal na sila ni Zuan. Pero need niya munang mag-effort. Iyon ay akitin ito. Sir, may bisita po kayo. Boses ng kanyang sekretary na si Lori. 2:00 na ng hapon, saktong katatapos lamang ng kanyang meeting at wala siyang inaasahang bisita. Alam niyang hindi na rin naman magkakalakas ng loob si Akira na puntahan pa siya sa office dahil tinapos niya na ang sa kanila kahapon. Papa! Bulalas na sigaw ni Jeremy habang masayang papasok ng pinto sa kanyang opisina. Kasunod nito ang bagong yaya at may mga lawak ng ngiti sa labi. Agad lumapit si Jeremy sa kanya at naglambitin sa leeg sabay halik sa kanyang magkabilang pisngi. Ni minsan, hindi niya pinahihintilutan na ilabas ng bahay si Jeremy lalo na kapag wala siya dahil maraming disgrasya sa daan. Niyakap niya ang anak at hinalikan sa pisngi. Nagkunwaring na surprise dahil iyon ang totoo, bagaman alam niyang maaabala nito ang kanyang tambak na trabaho sa ibabaw ng kanyang mesa. Hi sir, nangulit kasi si Jeremy na dalawin ka kaya pinagbigyan ko na. Dito lang kami hanggang sa pag-uwi mo, pwede ka pa din namang magtrabaho, hindi kami makulit. Ubod ng tamis itong nakangiti sa kanya. Sa dinami-dami ng mga naging yaya ni Jeremy, ito lang ang nangahas na ilabas ng bahay ang anak niya na walang pahintulot sa kanya. Pero hindi niya magawang magalit. Isa pa, hindi nito alam na pinagbabawal niya ang bagay na yon. Anong gusto mong merienda?
paglalambing niyang tanong sa anak at mabilis sumagot ng Jollibee, tuwang-tuwa pa, kaya agad siyang nagpa-deliver. Habang kumakain ng anak, tsaka niya kinausap ng solo si Roxanne. "Naririnig mo ba ako, Roxanne?" Pag-uulit niya nang makita itong tulalang nakatitig sa kanya't hindi sumasagot. Ang sabi niya, wag na nitong uuliting dalhin sa kanyang opisina ang anak dahil delikado. Subalit titig na titig lamang ito sa mukha niya na para ba ngayon lamang siya nakita. Sir, may nakapagsabi na ba sa inyong gwapo kayo?" Sa halipay tanong nito. Ilang segundo siyang nawala sa sarili. "What?" Kunot ang noo niya. Paano nauwi sa kanyang topic? "Uulitin ko po ba? Kako, may nakapagsabi na ba sa inyo na gwapo kayo?" Pag-uulit pa nito, nakinagat ang isang daliri. Pakiramdam niya pinagtitiripan siya nito. Napatikim siya at sinuklay ng daliri ang buhok niya. Sa ginawa niya, ngumiti itong muli. "Ayan, ang gwapo niyo pong lalo." Para itong batang nahiya at nagtakip ng bibig. Napahagik-gik tuloy ang anak niya nang marinig ang kalokohan ng yaya nito. Tsaka niya lang napansin na tila ba magkasundo na ang dalawa. Ang mga nakaraang yaya nito, sinusungitan lagi ni Jeremy kaya nga hindi nagtatagal. Pero himalang itong si Roxanne, wala pang isang araw, kasundo na kaagad ang anak niya. Napapaisip tuloy siya kung anong kapangyarihan ang ginawa ng dalaga para mapaamo ang anak niya. Nakapagdesisyon na lamang si Zoan na umuwi ng maaga dahil naiinip na ang anak sa loob ng kanyang office habang inaantay siyang matapos ang mga dokumentong kailangan niyang pirmahan. Bukod doon, hindi siya makapag-concentrate sa ginagawa dahil tila inaagaw ni Roxanne ang kanyang presensya. Kausap lang nito ang kanyang anak at nagtatawanan ng dalawa. Distracted siya sa tuwing tatawagin itong mama ni Jeremy. Hindi niya maiwasang mapatingin sa gawin ng dalaga. Alam niya kung gaano kasabik si Jeremy sa ina kaya hindi niya magawang sawayin ang anak niya. At habang ginagawa iyon ay napasulyap ang babae sa gawin niya at hindi niya magawang alisin ang pagkakatitig sa dalaga. Ano bang nangyayari sa kanya? Tila magnet ang paningin niyang napako rito. Napailing siya. Hindi naman maikakailang kahit simple nitong ayos. Walang kahit na anong makeup si Roxanne ay napakaganda nito. Kaya marahil nag-aalala din siya para sa babae no mga sandaling may humahabol rito. Bata pa ito para maranasan ang karahasan. Gusto niyang mapabuti ang babae dahil alam niyang safe ito sa poder niya at walang makakagalaw rito. Siya na lang ang nag-iwas ng tingin nang sa pakiramdam niya, tanging sila na lang ni Roxanne ang nasa loob ng office at para bang may mainit siyang bagay na naramdaman sa kanyang paligid. Pinaghanda niya ito't aalis na sila. Natuwa naman si Jeremy. Nauna pa nga itong lumabas sa office niya kasunod si Roxanne. Para silang isang pamilya habang naglalakad palabas ng gusali, hawak sa magkabilang kamay si Jeremy. Hindi rin sila maiwasang pagtinginan ng kanyang mga empleyado. Madami din siyang haka-hakang naririnig, lalo pa at alam ng lahat na si Akira ang kanyang nobya. Mukhang napagkamalan ng mga naroon na bagong kasintahan niya si Roxanne. Pagdating sa bahay, nagkulong ang dalawa sa kwarto. Maaaring binihisan nito si Jeremy. Siya naman ay sa kanyang office nagtuloy matapos maligo at makapagbihis. Pagkatapos ng hapunan, napansin niyang pumasok na agad si Roxanne sa maid's room matapos patulugin si Jeremy. Sa ngayon ay wala na siyang inaalala pa sa anak dahil magkasundo na ang dalawa. Hindi siya umuuwi na stress sa bahay dahil naging active sa school ang anak niya. Psst! Dinig ni Roxanne ang tawag sa kanya ni Mabet. Gabi na at nasa maid's room na sila pareho. Tulog na ang kanyang alaga kaya nag-iisip na siya ng plano kung papaano makakalapit kay Zoan dahil nasa loob ito ng library pagkatapos mag-dinner. Nilingon niya ang babae. "Anong nangyari sa office ni Sir kanina? Nagalit ba siya na isinama mo si Jeremy?" Excited ang tono nito. Umiling lang siya bilang tugon at bahagyang lumapit rito. May nais lang siyang itanong sa babae kung anong paboritong almusal ni Zoan dahil gusto niyang ipaghanda ito ng almusal bukas. "Sure ka ba? As in hindi nagalit sa'yo?" Hindi pa rin makapaniwala si Mabet. "Hindi nga. Pagdating namin sa office niya, nagpa-deliver lang naman ng merienda namin pero si Jeremy lang naman ang kumain. Nag-usap kami saglit bago siya nagtrabaho ulit. Pagkukwento niya rito, nandilat naman ang mga mata nito. Talaga? Ano naman ang pinag-usapan niyo?" Tila kinikilig nitong tanong. "Ikaw nga ay magtigil ka no? Baka mamaya isipin ni Sir gusto ko siya." "Sus, totoo naman eh. Nakita ko kaya yung pangalan ni Sir Zoan na nilagay mo sa ilalim ng unan mo." Sabay tawa ng bruha. Ginawa niya kasi talaga yun kagabi pero nahalata tuloy siya.
Nagmamadali niyang tinakpan ng bibig ni Mabet at baka sila ay marinig. Wag na wag mong sasabihin yan ha, lalo na sa mami ni Sir, baka mapalayas ako nang wala sa oras. Saway niya sa babae. Tinanggal naman ito ang kanyang kamay na nakatakip sa bibig. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala. Yan si Madam Claudia. Matagal nang gustong mag-asawa si Sir Zuan para nga magkaroon na ng kikilalaning ina si Jeremy. Kung hindi pa nga ako taken, baka matagal ko nang inakit si Sir. Pagkasabi nito, bumunghalit ng tawa. Natigilan na naman siya't napapaisip. Bakit nga ba hindi kay Madam Claudia siya unang magpa-impress? Siyempre kapag nagustuhan siya ng kanyang magiging biyanan, magmamadali itong ipakasal siya kay Zuan dahil dito napangiti siya. Pero dahil wala naman si Madam sa bahay, siyempre si Zuan muna ang kanyang aatupagin. Tumayo siya sa kinauupuan at pumihit palabas ng pinto. Bukas na lang niya itatanong kay Mabet kung anong paboritong ulam na almusal ni Sir Zuan. Teka lang, nag-uusap pa tayo. Saan ka pupunta? Hoy, Roxanne! Tawag sa kanya ni Mabet pero hindi na siya lumingon pa. Tuloy-tuloy siya sa komedor at ipinagtimpla ng tea ang kanyang crush. Napapansin niya lang na sobra itong seryoso sa buhay pagdating sa trabaho. Kahit ipapahinga na lang sa bahay ang katawan ay nagtatrabaho pa rin. Kaya siguro ang mga mayayaman lalong yumayaman. Naisip ni Roxanne. Ang hirap din itong mapatawa lalong hindi mo mapangiti ng basta. Pero alam naman niyang mabait ito dahil hindi naman siya nasusungitan. Siguro kaya ganun ang routine nito dahil walang love life. Siya lang talaga yung iniintay nito para naman sumaya si Zuan. Come in. Malamig na boses ng lalaki buhat sa loob ng mini office nito matapos kumatok. Sinipat muna niya ang sarili bago pumasok nang nakangiti sa loob. Nakapambahay lang siya pero maganda pa rin. Hi sir, bati niya sa lalaki nang lumapit. Bit-bit ang mug na may umuusok pang tea. Ginawan kita nito. Hindi siya nito pinansin dahil saktong tumunog ang cellphone ng lalaki. Nasa harap din ng laptop ang atensyon nito pero sinenyasan siyang umupo sa katapat nitong silya sa halip na palabasin siya. Naupo naman siya at pinagsawa ang mga matang titigan ng gwapong lalaking nasa kanyang harapan. Habang may kausap ito ay nagtitipan naman ang kanyang kamay sa computer. Masyado itong mabilis magsalita gamit ang ibang lingwahe at alam niyang tungkol iyon sa negosyo. Inabot man ng halos 15 minutes itong nakipag-usap sa kabilang linya, hindi naman siya nainip. Komportable siyang nakasandal sa swivel chair habang nakamasid sa bawat pagbuka ng labi ni Zuan. Napakaswerte niya na siguro kung mahalikan siya ng mga labing iyon ni Zuan. Si Zuan ang gusto niyang maka-first kiss sa kanya. Thank you for this, Roxanne. Matapos ibaba ang linya, binalingan siya ng lalaki. Pinulot din ito ang mug at marahang humigop. Naku sir, hindi po libre yan ha, may kapalit po. Napalabi siya. Matapos humigop ng tea, sinulyapan siya ni Zuan. Kapalit? Pag-uulit nitong tanong sa seryosong boses. Isang kiss sir. Tugon niyang nagpapakyut ng umiti. Sa sinabi niya, dagli itong napabaling ng tingin sa kanya. Seryosong tingin, yung sa pakiramdam niya, maiihi siya. Hindi naman sineryoso ng lalaki ang sinabing kiss ni Roxanne dahil inakala lamang nitong nagbibiro siya. Pero hindi nawala ng pag-asa ang babae. Alam niyang mabibigyan din siya ng pansin nito. Marami pa namang pagkakataon. Si Zuan naman habang nakahiga, iniisip ang sinabi kanina. Pakiramdam niya'y nag-init ang kanyang katawan at may naglalaro sa kanyang isipang sakyan ang biro ni Roxanne. Pero nailing siya sa kanyang kalukuhan. Hindi niya gagawin yun. Minabuti niyang matulog. Kinabukasan, maagang bumangon ng dalaga upang ipagluto ng almusal ang kanyang boss. Siyempre naligo muna para mabango. Ang sabi ni Mabet, kadalasan na hindi daw nag-aalmusal itong si Zuan, kaya ang pinagluluto lamang ni Mabet ay si Jeremy. Ganun man, nagluto pa rin siya ng almusal para sa lalaki. Hi sir, good morning. Abot tenga ang kanyang ngiti nang bumaba sa komedor ang gwapong amo. Seryoso itong napatingin sa kanya. Marahil nagtataka kung bakit siya ang nagluluto. Hindi pa man ito nakakapagsalita ay naghain na siya. Pinagtimpla ito ng kape at ngayon inaalalayan niyang umupo ang lalaki. Masarap magtrabaho ng busog sir, kaya sa ayaw at sa gusto ninyo, kakain kayo ng almusal. Napasunod na lamang itong nakatingin sa kanya bago sinulyapan ang pagkaing nasa mesa. Siya naman umupo sa harapan nito. Thank you Roxanne, pero nasaan si Mabet? Bakit ikaw ang gumagawa nito? I mean nagluluto. Taka nitong tanong na tila napilitang kumain. Nasa labas naglilinis. Tulog pa naman si Jeremy kaya sabi ko po ako na muna magluluto para sa'yo.
Tumango ito bago siya inayang sumabay ng mag-almusal kaysa titigan daw ito. Talaga sir? Okay lang na magsabay tayo? Kahit tiyaya lang ako ng anak ninyo? Bulalas niyang tanong. Why not? Titig nito sa kanya. Naku sir, mapapadami ang kain nyo. Bahala kayo. Walang pakipot na agad kumuha ng plato at sumabay mag-almusal sa kanyang crush. Ang makasabay itong kumain, tila ba nanalo na siya sa loto. Pakiramdam niya habang kasabay itong kumain, nasa isang date sila. Feeling heaven siya habang initian ito. Ang topic nila tungkol sa lalaking humahabol sa kanya sa mall. Tinanong ni Zuan kung sino ang lalaking yun. Tang sinabi niyang pinagkakautangan niya ng pera. Hindi na nagtanong pa si Zuan kung saan niya ginamit ang pera. At ang sabi, babayaran nito ang 30,000. Pero pagtatrabahuhan niya, ito na rin daw ang bahalang kumonta kay Atoy. Dahil dito, nagkaroon ng kapanatagan ng kanyang loob. Wala na siyang aalalahanin ngayon at hindi na rin siya matatakot lumabas at baka makita siya ni Atoy. Ang pangyayari yun, ikinuwento niya kay Mabet na labis nitong ikinatuwa. Mabait naman talaga yan si Sir. Umiti siya. Alam mo nga nung nagkasakit si inay, hindi ako nagdalawang salita sa kanya. Binigyan niya agad ako ng pera pampadala ko sa probinsya. Ang swerte natin dahil may mabait tayong amo. Bibihira ang ganyan. Wika pa nito habang nagsasampay ng mga nilabhan. Nagpasya kasi siyang tulungan si Mabet dahil wala namang pasok sa araw na yun si Jeremy at ang bata naman nanonood lang ng TV sa sala. Kapag nagustuhan ako ni Sir, asahan mong pakakasalan ko kaagad siya. Tugon niya na ikinatawa nito ng malakas. Sana nga lang magustuhan ka ni Sir. Pag nagkataon magiging amo na kita. Siyempre mayaman ka na nun kaya wag mo naman akong kalilimutan. Palagay ko naman magugustuhan din ako ni Sir. Hindi ko naman siya susukuan hanggat hindi ko siya nakukuha no. Pagkasabi nun, sila ay nagtawanan. Good luck na lang sa'yo. Sana nga'y wala na sila ni Ma'am Akira. Linta pa naman ang babaeng yun. Nagkibit balikat siya. Tingin niya naman matapos mag-away ang dalawa noong nakaraan. Tapos na ang mga ito. Kung hindi man, hindi niya hayaang mapunta si Zuan sa Akira na yun. Habang si Zuan naman, may inutusang kontakin si Atoy. Sinabi sa kanya ni Roxanne ang address nito sa probinsya, maging ang buong pangalan. Hindi niya alam kung bakit niya ito ginagawa sa babae. Pero nais niya lang na hindi mapahamak ang babae. Sa madaling sabi, nag-aalala siya para rito. Kung bakit, hindi niya pa matukoy. Kalaunan, bumukas ang pintuan. Nagulat siya nang makita si Akira. Pangalawang araw nung huli silang magkita at ibang-iba na ang mukha nito ngayon. May pasa sa gilid ng labi, mugto ang mga mata at talatang galing lamang sa pag-iyak. Galit siya sa babaeng ito matapos siyang lukuhin pero hindi maikakailang minahal niya din si Akira at marahil ay mahal pa hanggang ngayon. Bigla na lang siyang napatayo sa kinauupuan. Bago pa man ito tuluyang makapasok, biglang natumba. Nag-aalala siya para sa babae at mabilis na binuhat at inihiga sa sofa at agad niyang tinawagan ng kanilang family doctor. Nagulat pa siya sa resulta ng test. Buntis si Akira, 3 buwan na. Tahimik siyang nakaupo sa swivel chair habang pinagmamasdan ng wala pa ring malay na babaeng nakahiga sa malapad na sofa. Napabuntong hininga siya habang iniisip kung sino ang may gawa nito sa babae. Saglit niyang itinuon ang atensyon sa trabaho at hinayaan na muna itong magpahinga. Hapon na nang magising ang babae, saktong dumating na ang kanyang pinadeliver na pagkain. Zuan, usal nito nang magising. Mabutit gising ka na. Sinong may gawa sa'yo nito? Galit niyang tanong. Sa halip na sumagot ay umiyak ito. Napatayo siya bigla at lumapit sa kinaroroonan ng babae upang ito ay i-comfort. Sinabing si Joel ang may gawa nun dahil may gusto ito sa babae. Pinagtangkaan din daw ito. Mabutit hindi nagtagumpay. Sinabi din ni Akira na siya ang ama ng pinagbubuntis ito ngayon. Bagay na ikinagulat niya. Sa araw na yon, isinama si Roxanne ni Madam Claudia sa mall nang mag-ayang mamasyal si Jeremy. Total naman ay walang pasok kaya pinagbigyan ito ng ginang. I think, bagay sa ito iha. Ani Madam Claudia habang namimili sila sa isang department store. Isukat mo to, gusto kong makita. Dagdag pa nitong nakangiti. Parang pumalakpak ang tenga niya sa tuwa. Sino bang hindi? Pakiramdam niya kasi gusto siya ng kanyang magiging biyanan. Siyempre, hindi na siya nagpatumpik. Agad dinabot ang bagay na yun. Hindi siya tatanggi sa libre. Naku madam, salamat. Ngayon lang ako makakapagsuot ng ganito kagandang damit.
Kaagad tinungo ang fitting room upang magsukat. Napapangiti pa siya sa harap ng salamin habang pinagmamasdan ng sarili. Kaganda ng tela at lumabas ang korte ng kanyang balingkinitang katawan, lalo na ang kanyang pinagpalang cocomelon. Nang maisukat, lumabas na siya ng fitting room upang ipakita kay Madam Claudia. "Wow naman, ang ganda niyo po." Pumapalakpak si Jeremy habang nakatingin sa kanya. Ang ginang ay nakatingin din sa kanyang gawit na papangiti. Wala itong reaksyon sa pagtawag sa kanya ni Jeremy ng mama. Katunayan, sabi pa nito, wag niya nang hubarin ang isinukat na damit at isuot na lamang niya hanggang pag-uwi. At bukod sa magandang damit, binilhan pa siya ng sandals na kaparis ng suot niyang dress. And take note, hindi lang 1,000 ang price nun, pang ilang buwan niya na iyong sahod. Kaya naman sobra-sobra ang kanyang pasasalamat sa ginang. Tingin niya ngayon ay nagmistula siyang mayaman. Mabuting at may uniform sila ni Mabet, kundi baka wala siyang naisuot na damit dahil wala naman siyang dala galing probinsya. Alam mo ba, Iha, pangarap kong magkaanak ng babae dati, kaso itong si Zuan ang pinagkaloob sa amin ng pumanaw kong asawa. Kaya umaasa ako magkakaapo ng babae, pero sa muli, nabigo dahil lalaki pa rin at si Jeremy yun. Pahayag ng ginang habang palabas na sila ng department store. Masaya at hawak-hawak nito ang apo, siya naman ay ang kanilang mga pinamili. "Wag po kayo mag-alala, mami, bibigyan ko kayo ng babaeng apo." Biro niyang tugon na ikinatawa ng ginang. Pagkuway sumeryoso. "Hindi ako tutol sa kung sino mang mamahalin ng anak ko. Katunayan, matagal ko na siyang gustong mag-asawa ulit. Kaso nga lang hindi ko naman mapilit si Zuan. Matanong kita, gusto mo ba yung anak ko?" Seryoso nitong tanong sa kanya. Naku naman, ba't ko ba nasabi yun kanina? Kastigo niya sa sarili. Mukhang sineryoso pa naman ni Madam yun, pero syempre, inamin niyang crush niya si Zuan sa kanyang to-be mother-in-law. Malay niya ba kung maging daan ito para malaman ni Zuan ang kanyang nararamdaman para dito? Tila pa ngang hindi nagulat si Madam sa kanyang sinabi, bagkus ay natuwa pa ito. Isinalaysay din ng ginang kung gaano nalulungkot si Zuan simula nang mawala ang asawa dahil sa pangungulila, kaya nga itinuon na lamang nito ang sarili sa trabaho. Kaya ipinangako ni Roxanne na kailangan niya ng aminin ang nararamdaman para kay Zuan nang sa ganun mabuo na nila ang inaasam-asam ng babaeng apo ng ginang. Pero syempre, kasal muna bago anak, kundi man pwedeng ana-ana muna at ihabol na lang ang kasal. Pagkagaling nila ng mall, dumaan pa muna ng salon ng ginang, kaya naman sa muli, nalibre siya ng makeover. Tuloy hindi niya mapaniwalaan ang sarili sa harap ng salamin. Gumanda siya ng bonggang-bongga. Napagkamalan pa nga siya ng baklang parloristang anak ni Madam Claudia at excited na siyang ipakita ang bagong mukha mamaya kay Zuan. Siguro panahon na rin para malaman nito ang kanyang damdamin. "Okay ka na ba?" Tanong ni Zuan kay Akira. Gabi na at nais niya nang umuwi. Wala rin itong balak umuwi simula kanina, kaya nagpresenta siyang ihatid ang babae sa apartment nito, pero tumanggi si Akira. Ang nais nito, pag-usapan ng pagdadalang tao. Ayaw naman niyang magpadalos-dalos. Gusto niyang masigurong siya nga ang ama ng dinadala nito, kung sana hindi niya ito nakitang may kasamang lalaki. Pero nais niyang sabihin iyon sa paraang hindi masasaktan ng dalaga. Ayaw niya rin namang may masamang mangyari sa bata. Baka pagsisihan niya pa kung mapapatunayan niyang siya ang ama ng bata. Handa naman niya itong panagutan. "Zuan, sasama na lang ako sa'yo. Natatakot ako kay Joel. Babalikan niya ako sa apartment." Pagmamakaawa ni Akira. Napabuntong hininga siya. Sa totoo lang, hindi niya pa napapatawad ang babae sa ginawa nitong panluloko sa kanya. Pero palagay niya ay karelasyon nito si Joel. Maaring mahal si Akira ng lalaki pero pinaasa lamang ng babae kaya ito galit ngayon. Dinadala nito ang anak niya. Lahat ng paghihinala niya sa isipan ay paiimbestigahan niya. Gusto niyang alamin ang lahat tungkol kay Akira at sa Joel na ito. Sa gabing yun, pansamantala sa bahay na muna ito tutuloy, pero bukas maghahanap siya ng apartment na matutuluyan ni Akira. Pagdating sa bahay, saktong nasa sala ang kanyang ina, kausap si Roxanne. Napatayo pa ang ginang pagkakita sa kasamang babae. Hindi niya rin maiwasang mapatitig kay Roxanne dahil tila kay laki ng pinagbago nito ngayon, pero nag-iba ang aura nito pagkakita sa kasama niyang babae. "Zuan, alam kong wala na kayo ni Akira. Bakit mo pa siya dinala rito?" Pahila siyang dinala sa di kalayuan ng kanyang ina upang kausapin. Hindi nito nagustuhang kasama niya si Akira.
Nasabi niya kasi rito ang naging problema nila ng babae kaya sila naghiwalay. Ma'am, buntis si Akira at may taong nagtatangka sa buhay niya. Himig paliwanag niya. Buntis? Napatingin din ito sa gawin ng babae. Yes ma'am, at ako ang ama. Kailangan kong protektahan ang anak ko sa kanyang sinapupunan. Make sure na ikaw ang ama niyan, iho. By the way, I have to go. Pagkasabi nito, sinulya pa na makahulugan si Akira at lumabas na ng bahay. Wala na rin si Roxanne nang tignan niya ang gawin nito kanina. Inutusan niya kaagad si Mabet na dalihin sa guest room si Akira, tsaka tumuloy na siya sa kwarto ng kanyang anak dahil alam niya kasing naroon si Roxanne. Bakit pakiramdam niya kailangan niyang magpaliwanag sa dalaga dahil sa pagdating nilang sabay ni Akira sa bahay? Papa! Salubong sa kanya ni Jeremy pagpasok niya ng silid nito. Habang yakap-yakap siya ng anak, napasulyap siya sa gawin ni Roxanne. Nakatingin ito sa kanya pero agad nag-iwas ng tingin. Jeremy, lalabas muna ako ha. Tutal, nandiyan naman na ang papa mo. Masama ang loob ni Roxanne. Anong saya sana ang nararamdaman niya kanina pero naglaho iyon nang makita si Akira at malaman niya pang buntis ito. Siguro palilipasin muna niya ang sama ng loob niya. Nabigla lang talaga siya. Gusto pa naman ng mom nito ng apo tas biglang magdadala ng buntis itong si Zuan sa bahay. Hindi na nga niya napansin ang mga sinabi ni Mabet nang salubungin siya sa maid's room at magtatalak tungkol sa bisita ni Zuan tungkol sa ex-GF nitong buntis. Inis siyang nagbihis at ginulo ang maayos na buhok galing salon. Sayang lang ang lahat ng yun. Nagbihis na rin siya ng pantulog. Sa hapunan, hindi siya kumain. Ayaw niyang makita si Akira na kasabay si Zuan. Baka masaktan lang siya. Ate Beth, nasan po si Mama? Gusto ko siyang kasabay. Tanong ni Jeremy kinagabihan habang naghahapunan. Si Zuan ay napatingin din sa gawin ni Mabet dahil yun din sana ang gusto niyang itanong rito. Sinulyapan muna siya ni Mabet bago sinulyapan si Akira na katabi niya sa upuan. Nagulat kasi ito sa sinabi ni Jeremy. Babe, yaya siya ng anak mo. Kailangan bang kasabay natin siyang maghapunan? Diba ang maid ay huli nang kumakain sa amo nila? Iritang saad ni Akira at sinulyapan din ng masama si Mabet. Isa pa, bakit mama ang tawag ni Jeremy sa yaya niya? Samba ko lang mukha nitong tanong. Sabay-sabay silang napatingin sa gawin ni Akira. Mama ko po siya. Pagtatanggol ni Jeremy sa yaya nito. Ngumiti si Akira sa bata. Jeremy, ako na ang magiging mama mo simula ngayon dahil ikakasal na kami ng papa mo at magkakaroon ka na ng kapatid. Walang gatol nitong saad sa bata. Nangulap ang mata ni Jeremy bago tumingin sa gawin ng ama. Ayaw kitang maging mama. Sigaw nito sa babae at nagtatampo na tinungo ang sariling kwarto. Mabilis naman itong sinundan ni Mabet. Hindi nagustuhan ni Akira ang inakto ng bata kaya sinulyapan nito si Zuan na nasa tabi lamang. Zuan, gusto kong palitan mo ang yaya ni Jeremy. Tignan mo yung attitude ng anak mo. Napakabastos. Kung ano-anong tinuturo ng yaya sa bata. Tahimik itong tinignan ni Zuan pero hindi kumibo. Tila hindi niya ring gusto ang inakto ni Akira. Pinasama nito ang loob ng anak niya kaya kailanman hindi nito magugustuhan ng babae. Ituturing na nitong kaaway ni Jeremy. Kilala niya ang kanyang anak katulad niya itong mag-isip. Kumain ka na't magpahinga. Tipid niya lamang na saad. Zuan, alam kong hindi mo pa rin akong napapatawad dahil sa maling hinala mo sa akin. Pero ngayon magkasama na tayo. Patutunayan ko sa iyong kailanman, hindi ako nagloko. Ikaw lang ang mahal ko. Pipilitin kong magustuhan ng anak mo, lalong-lalo na ng mami mo. Mahabang pahayag ng babae. Marahang umupo si Zuan sa kanyang silid habang inaalala ang sinabi ni Akira sa kanya kanina. Bakit kahit anong kumbinsi nito sa kanya, hindi niya pa rin magawang paniwalaan ng babae? Bakit parang wala na siyang tiwala pa dito? Nawala na siya ng gana kay Akira? Kalaunan, tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang lalaking inutusan niyang bayaran ng pera kay Atoy. Hello sir, nabigay ko na ang pera at nangako na siyang hindi naguguluhin pa si Roxanne. Pagbabalita nito, nakahinga siya ng maluwag sa ibinalita nito. Good, pumunta ka bukas sa office ko para sa bayad. May panibago ko ipapagawa sa iyong project. Mabilis itong sumang-ayon. Gusto niyang alamin ngayon kung totoo nga bang walang naging relasyon si Akira sa Joel na ito. Gusto niyang makasigurong anak nga niya ang ipinagbubuntis ng babae. Kapag napatunayan niyang niloloko siya ng babae, kasusuklaman niya ito habang buhay. Napabuntong hininga siya bago nagpa siyang lumabas ng kanyang silid sa pagbabaka sakaling makita at makausap si Roxanne.
Pero wala ito kahit sa silid ng anak niya. Nag-aalala siya kung kumain na ba ito. Palaisipan para sa kanya ang naging reaksyon nito kanina pagkakitang kasama niya si Akira. Pakiramdam niya guilty siya. Sir, hinahanap niyo po ba si Roxanne? Nagulat siya sa pagsulpot ni Mabet mula sa kanyang likuran. Hindi tuloy siya makapagsalita agad. Nasa may swimming pool siya. Sabi niya kasi miss niyang maglunoy sa tubig. Puntahan niyo na. Mapanood yun itong side. Sa muli, hindi siya makatugon hanggang sa tumalikod na ito. Halata ba talaga siyang tinamaan kay Roxanne? Nasapo niya ang noo bago napatingin sa labas. Kalaunan, tinutumbok niya na ang pathway patungong swimming pool. Zuan! Pero nahinto siya nang tawagin ni Akira. Nasa likuran niya ito. Saan ka pupunta? Nakangiting tanong nito nang lumapit sa kanya. Pasilip-silip pa sa labas. Magpapahangin. Pagdadahilan niya. Gusto kong kumain ng mangga. Pwedeng ipaghiwa mo ko? Kumapit ito sa kanyang braso. Sakto namang kapapasok lang ni Roxanne mula sa may labas. Kaya kita niya ang eksenang iyon. Natigilan ito habang nakatingin sa kanilang dalawa ni Akira. At ganoon din siya. Natulala siya sa kagandahan ng dalaga na ngayon niya lamang nasilayan. Suot nito ang maliit na saplot na tinabingan ng manipis na tela. Dama niya ang isang paghanga sa sarili na ngayon niya lamang naramdaman muli sa babae or sadyang dati pa man, humahanga na siya rito. Paghanga na nararamdaman niya, halintulad sa kanyang asawa. Babe, untag ni Akira, tila nagtatampo sa kanya. Pagalit na hinila siya patungong kusina. Sinunod naman niya ang nais nitong ipaghiwa ng mangga pero pagkatapos ay iniwan niya na ito. Inis namang nakasunod ng tingin dito si Akira. Kailangan niya nang mapaalis si Roxanne sa bahay na yun. Pakiramdam niya, aagawin nito si Zuan sa kanya at hindi niya iyon mapapayagan. Hindi siya papayag na itatapon ni Zuan na parang basura. Kailangan makasal silang dalawa sa lalong madaling panahon. Lalong nakaramdam ng inis at selo si Roxanne kay Akira pagkakitang magkadikit ang dalawa. Humihingal pa siyang tinungo ang maid's room. Hindi sapat ang malamig na tubig sa pool para maibsan ang init ng kanyang ulo. Lalo pa nga yung nagbaga pagkakita kay Akira na naka-abrisyete sa mahal niya. Minabuting magtungo na lang sa kanilang silid ni Mabet. Oh, ba't ganyan ang mukha mo? Tsaka hindi ba kayo nag-moment ni Sir? Panunod yun ito. Napabuntong hininga siya tsaka tumingin dito. Wala na ata akong pag-asang mapansin pa ni Sir. Kahit siguro maghubad ako sa harapan niya wala na. Ano ba namang laban ko sa babaeng linta na makadikit sa kanya? Mangiyak-ngiyak niyang saad dahil nasaktan siya kanina sa nakita at ngayon niya lang napagtanto na hindi lang pala basta crush ang nararamdaman niya para kay Zuan kundi mahal niya na ito. Yun bang kulang nilang ipagduldulan niya ang sarili makuha lang ang lalaki kahit na lumalabas na sobrang desperada niya sa bagay na yun. Teka nga lang ha, ire-remind ko lang sa'yo. Unang-una, ikaw ang gusto ni Madam Claudia para kay Sir. Pangalawa, ikaw ang mama ni Jeremy. And last but not the least, may pagtingin din sa'yo si Sir Zuan, kaya lang may asungot. At syempre, boto din ako sa'yo para kay Sir. Itong tandaan mo, kapag yung babaeng pinakasalan ni Sir, magre-resign ako. Talak nito para lang hindi siya sumuko at malungkot. Napabuntong hininga siya't hindi umimik. Iniisip niyang wag maapektuhan at wag masaktan sa nakikita at magpatuloy sa pangaakit kay Zuan hanggang sa bumigay ito sa kanya. Hindi tuloy siya nakatulog sa gabing iyon kakaisip sa lalaki. Pwede ba Zuan? Lumayas ka nga sa isip ko. Bulong niyang nagtakip ng unan sa muka pero ganun pa rin hanggang sa napagpasyahan niyang bumangon at magtungo sa komedor upang magtimpla ng gatas. Ay kalabaw! Bulalas ni Roxanne sa gulat nang mabangga siya sa isang bulto ng tao sa kusina. Ang pagkakamali niya lang, hindi siya nagbukas ng ilaw pagpasok niya ng komedor kaya hindi niya napansing hindi siya nag-iisa rito. Alam niyang si Zuan yun dahil pamilyar sa kanya ang pabango nito. Ano naman kaya ang ginagawa ng lalaki sa komedor ng ganoong oras? Kinapa niya ang dibdib ng lalaki paakyat sa mukha nito para masiguro lang na si Zuan nga ito. At tama siya, naramdaman niya kasi sa palad ang nakakakiliting munting balbas ng lalaki. Roxanne? Usal nito sa malamig na boses. Hindi niya namalayang nasa bewang niya na pala ang palad ng lalaki. Naitulak niya ito habang inaaninag sa dilim ang mukha nito. May konti namang ilaw na nanggagaling sa labas kaya naman nakikita niya ito kahit papaano. Nakatitig din sa kanya ang lalaki at wala nang dangkalang pagitan ng mga mukha nila. Oh Diyos ko, ilayo niyo po ako sa tukso. Hiyaw ng kanyang utak.
Pag ganito kalapit si Zuan sa kanya, parang gusto na lang niyang tumihaya sa harapan nito. Hindi na rin naman siya lugi sa lahi ni Zuan kahit kapalit na lang ito ng binayad nito kay Atoy. Naku naman sir, bakit gising pa kayo? Nagkunwari siyang nagulat pero ang totoo, nakarecover na siya dahil sa masarap na pakiramdam ng mapadikit dito. I can't sleep. Tugon ng lalaking hindi siya magawang bitawan. Nakipagtitigan muna siya dito sa dilim matapos mag-isip ng sasabihin kasi naman nabablangko ang utak niya. Sino bang hindi kung nakakulong siya sa mga braso ng lalaki? Yakap pa lang nito, nawawala na siya sa wisyo. Magtitimpla ako ng gatas, gusto nyo ba? Tanong niya kalaunan at marahang itinulak ang lalaki. Napamaang siya nang kabigin lalo nito. Roxanne, bakit mo ginugulo yung isip ko? Pagkuway hirap nitong tanong sa kanya. Napamaang siya kasabay ang malalakas na kabog ng kanyang dibdib. Kung ganun, iniisip din siya ng lalaki, kaya ba hindi ito makatulog dahil sa kanya? Ikaw sir, bakit mo din ginugulo yung isip ko? Kasalanan mo rin kung bakit alas 12 na, hindi pa rin ako nakakatulog. Kasalanan mo kung bakit naiinis ako ngayon sa ayos nating dalawa, pero hindi kita magawang itulak. Napasinghap na lamang siya at nalunok ang lahat ng sasabihin matapos sakupin ng labi nito ang labi niya. Pero bakit hindi man lang siya nakaramdam ng pagtutol kahit ito at tinuka na siya ni Zuan? Siguro dahil para siyang sinilaban sa masarap na lasa ng lips ni Zuan na pinangarap niya lang dati pero ngayon heto na, pinapadama na sa kanya. Ang lambot ng labi nito, parang marshmallow, pati tuloy tuhod niya, nanlalambot na din. Mabuti na lang ay yakap siya nito. Sir, hingal niyang usal matapos nitong bitiwan, pero saglit lang pala dahil may kasunod pa yung halik na yun. Halik na nag-aalab, masuyo, daman niyang niyakap na siya ng mas mahigpit at lalo pang pinalalim ang halik sa kanya. Nanguniyapit na siya sa leeg nito, lalo pang lumakas ang kaba niya nang maramdamang binuhat siya ni Zuan at dinadala na siya sa silid ng lalaki. Sir, anas niya nang ilapag nito sa ibabaw ng kama ni Zuan. Maliwanag sa kwarto ng lalaki kaya kitang-kita niya ang kagwapuhan ng lalaki. I love you Roxanne. Dahan-dahan itong dumagan sa kanya at pinagsalikop ang mga kamay nilang dalawa habang mariin siyang tinititigan. Sabihin mong mahal mo ko Roxanne please. Promise, aayusin ko yung tungkol sa amin ni Akira. Hindi ko na siya mahal. Masuyo siya nitong dinampian ng halik sa labi bago muling tinitigan. Please Roxanne, pagsusumamo nitong muli. Mahal kita sir, matagal na. Tsaka yung kiss na hinihingi ko sa'yo dati, seryoso ako dun. Pag-amin niya rito, sa sinabi niya ay napangiti ito. Thank you Roxanne, mahal din kita. I promise not to hurt you, okay? Matapos siyang siilin ng maalab na halik sa labi, sinimulan na nitong kalasin ang kanyang mga sagabal. Parang kakapusin ng hininga si Roxanne nang maramdamang bumaba ang mainit na labi ni Zuan sa kanyang leeg. Mariin siyang napapapikit at napapahawak sa lalaki. Tumugon na siya ng halik nito nang sa muli ang kininizuan ng kanyang mga labi. Naririnig niya pang napapaungol na ang lalaki at mas nagiging agresibo na ang bawat kilos nito. Nang tuluyang matanggal ni Zuan ang kanyang kasuotan, malaya siya nitong pinagmasdan na puno ng pagmamahal. Titig na para bang unti-unti siyang nalulusaw. Napaliyad siyang kusa matapos gumapang ang palad nito at gagapin ng isang bagay na kailanman hindi pa niya hinayaang hawakan ng iba. Tanging sa taong mahal niya lang ipinaubaya at si Zuan iyon. Hindi niya rin maalis ang kanyang paningin sa matitigas na bagay na nasa tiyan ni Zuan. Pababa sa dax nito nang tanggalin din ng lalaki ang lahat ng sagabal nito. Nakakaramdam siya ng excitement sa mga sandaling yun. Napatakip pa siya sa mga labi niya nang bumulaga iyon sa kanyang harapan. Matagal na tinitigan siya ni Zuan na parang inihahanda siya. Nag-warm up pa muna bago lumapat sa katawan niya ang walang sapin nitong katawan. Ready na nga ba siya para sa bagay na yun? Siguro magtitiwala na lang siya kay Zuan bilang mahal naman siya nito at mahal niya rin ng lalaki. Basta halos mapugto ang kanyang hininga nang simulan siyang paliguan ni Zuan ng halik. Nagparaya siyang damhin nito ang buo niyang katawan hanggang sa tuluyan siya nitong angkinin. Napakagatlabi pa siya upang supili ng ingay na gustong kumawala sa kanyang lalamunan dahil sa nakakangilong sakit na para bang nahahati ang kanyang katawan. Tiniis niya yun hanggang sa nawala ang kirot. Mabuti na lang at kayang ibsan ang kirot na iyon sa pamamagitan ng masuyong paghalik sa kanya ni Zuan.
Nagmistula siyang nasa kalawakan habang nasa ilalim nito at sabay nilang sinasayaw ang ritmo ng pag-ibig. Pagkatapos, hiningal silang huminto at tintigan ng isa't isa. Hindi kayang ipaliwanag ni Zoan ang nararamdamang kaligayahan ngayon habang pinagmamasdan ang tulog na babae sa kanyang tabi. Kaligayahan ngayon niya lamang ulit naramdaman. Sobrang saya niyang nagkaroon ng katugunan ng damdamin niya para dito. Napangiti siya habang ito'y tinititigan. Hindi niya mapigilan ang sariling kintalan ito ng halik sa labi. "Thank you, Roxanne." Bulong niya at mahigpit itong niyakap bago natulog na rin. Kinabukasan, napabalikwas ng bangon si Roxanne paggising dahil wala siya sa kanyang room. Tsaka niya lang napagtanto na nasa silid siya ni Zoan inumaga at totoong may namagitan sa kanila kagabi. Napangiti siya nang masulyapan ng gwapong lalaki sa kanyang tabi at nahipnotismo na naman siya habang nakatitig dito. Dama niya pa sa sarili ang mainit na bagay na pinagsaluhan nila kagabi at para bang gusto niya ulit yung maramdaman. Pero nakadama siya ng hiya sa sarili. Kalabisan ang iniisip niya at heto nga at masakit pa yung gitnang bahagi ng hita niya kaya ipagpapabukas na muna ang kahibangan. Agad siyang nagbihis at nagnakaw muna ng halik kay Zoan bago tuluyang lumabas ng kwarto nito. Mukhang tulog pa yung mga tao dahil tahimik ang paligid. Madali niyang tinungo ang kwarto nila ni Mabet. Mabutit tulog pa ang babae. Agad siyang naligo upang mawala ang nanlalagkit niyang pakiramdam. Napapangiti pa siya sa saya habang iniisip si Zoan na BF niya na ito ngayon. Ang dating crush niya lang ay nauwi sa love at kanyang-kanya na. Pakanta-kanta pa siya kahit napapaaray dahil masakit ang kanyang pechay. "Ang aga mo ata." Saktong paglabas niya ng banyo, gising na rin si Mabet. Pupungas-pungas pa ito. Napapikit ang mga matang kinuha ang towel na nakasabit sa may pintuan at pumasok din sa banyo. Hindi man lang nito namalayang hindi siya natulog sa kwartong yun. Mukhang walang alam sa nangyari kagabi at syempre wala siyang balak sabihin. Nangako si Zoan na ayusin ang relasyon nito kay Akira kaya iintayin niya muna magkaayos ang dalawa bago ilantad ang kanilang relasyon. Matapos magbihis, tinungo niya ang komedor. May pasok si Zoan kaya kailangan niya magluto. "Good morning." Kasabay ng masuyong bati mula sa kanyang likuran, ang mainit na labi ni Zoan sa kanyang braso, paakyat sa kanyang liig. Yumapos din ito sa kanyang bewang at ngayon, hinalikan siya nito sa kanyang pisngi. "I love you." Bulong nito sa tenga niya kaya nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Nagpalitan sila ng sweet message ni Zoan habang malambing pa rin siyang yakap. "Zoan." Reklamo niya't baka makita sila ni Mabet. Alam niyang lalabas ito ng silid pagkatapos maligo. Baka mamaya gusto na naman itong umiskor at maulit ang namagitan sa kanila kagabi dahil tiyak niyang hindi niya ito tatanggihan. Ano, maganda nga yun para alam na nila. Gusto kong ipaalam sa lahat na tayo." Tsaka mas sumigpit ang yakap ni Zoan sa kanyang likuran. Hindi nila alintana ang paglapit ni Akira. "Zoan!" Sigaw ng babae. Pagkakita sa kanila, bigla siya nitong sinugod ni Akira at walang pasabing sinabunutan. "Walang yakang babae ka, mga agaw ka. Sinasabi ko na nga bang may gusto ka sa BF ko?" Panggagalaiti ni Akira at lalo pa siyang sinabunutan. Lalaban sana siya ang kaso, naisip niyang may bata sa sinapupunan nito. Nag-aalala siyang baka ito ay makunan at madamay pa ang bata sa away nila. Hindi naman niya gugustuhin yun. Mabilis naman silang pinaghiwalay ni Zoan. "Palayasin mo siya dito, Zoan. Hindi ako makakapayag na nandito siya." Sigaw ni Akira sa galit na boses. "Akira, walang tayo. Matagal ko nang tinapos ang tungkol sa atin. Sana maunawaan mo na kaya ka nandito dahil sa batang nasa sinapupunan mo." Himig paliwanag ni Zoan. Nangulap ang mga mata nitong tumingin sa lalaki tsaka umiling-iling. "Hindi ako papayag, Zoan. Kapag hindi mo hiniwalay ng babaeng yan, aalis ako at hindi mo makikita ang anak natin." Galit na pananakot na saad ni Akira. Dahil dito, natigilan si Zoan na tumingin sa gawin ni Roxanne. Tila nangihingi ng pangunawa. Pakiramdam niya, parang may punyal na tumarak sa puso niya. Kailangan ba niyang magparaya? Hindi niya alam, pero ano man ang desisyon ni Zoan, wala na siyang magagawa ron. "May balita na ba?" Tanong ni Zoan sa kausap nito sa kabilang linya. Ang kanyang inutusan para imbestigahan si Joel at Akira. Hindi niya basta-basta akuin ang bata sa sinapupunan nito hanggang hindi niya nasisigurong siya ang ama ng bata.
May namagitan man sa kanila ni Akira nun, subalit nahuli niya itong may kasamang ibang lalaki. Ang panluloko nito ang rason kung bakit nawalan siya ng tiwala rito. Pero pansamantala habang iniintay niya ang resulta, pagbibigyan niya si Akira sa mga kagustuhan nito. Meron sir, ito palang si Joel, ex-boyfriend ni Akira. Pagbabalita nito. Ang sabi sa kanya ni Akira noong una, kaibigan lang nito ang lalaking iyon. Ngayon naman ang lumalabas, ex-BF pala nito. Ibig sabihin, nagsisinungaling sa kanya ang babae. Alamin mo kung siya ang ama ng pinagbubuntis ni Akira. Utos niya pa rito. Okay sir. Nang maibaba ang linya, tulala siyang nag-iisip. Inaalala niya si Roxanne at ang magiging damdamin nito kung sakaling siya ang ama ng ipinagbubuntis ni Akira. Ayaw niyang maapektuhan ang kanilang relasyon, lalo't nagsisimula pa lamang sila. Kalaunan, may kumakatok sa pinto ng kanyang opisina. Ang sekretary niya iyon. Pansamantala, kinalimutan na muna ang kanyang problema dahil may meeting siya ngayong araw. 2 oras din ang tinagal niya sa conference room. Pagbalik, nadatnan niya si Akira sa loob ng kanyang office. Pwedeng dito muna ako babe, hindi ko kasi masikmura si Roxanne kapag nakikita ko siya. Sumusulak yung dugo ko sa kanya. Pakiramdam ko'y makukunan ako. Gusto ko siyang paalisin sa bahay. Gigil nitong Saad. Napabuntong hininga siya. Hindi niya pa nakakausap ang babae pagkatapos ng namagitan sa kanila, pero hiniling niya kay Roxanne na itago muna nila kay Akira ang anumang namamagitan sa kanila. Gusto niya ring ipa-DNA ang nasa sinapupunan ni Akira, kaso nga lang baka anong isipin nito't balakin para sa bata, lalo't alam niyang sensitive ang mga nagbubuntis. Madali silang masaktan, irritable at minsan hindi maintindihan. Ganun ang una niyang asawa nung ipinagbubuntis si Jeremy. Hindi pwedeng umalis si Roxanne. Alam mo kung gaano maaapektuhan si Jeremy. Mahinahon niyang paliwanag. Napasimangot naman ito. Ano bang wala sa akin na nasa babaeng yun? Di hamak naman mas maganda ako kaysa sa kanya. Bukod dun, sexy at mas mabait. May pagmamaktol nitong Saad at masamang nakatingin sa kanya. Hindi siya kumibo sa sinabi nito dahil una pa man, ayaw na nitong makipagkasundo sa anak niya. Kahit nga sa kanyang ina, halos ayaw nitong kausapin kapag nagpupunta sa bahay, kaya pati ang mom niya ayaw din kay Akira. Kahit naman gusto ng kanyang ina na mag-asawa siyang muli, ay yung babaeng kayang tanggapin ng anak niya at hindi ang kanyang pera. Umupo siya sa swivel chair at hinarap ang mga gawaing nasa ibabaw ng kanyang table. Hahayaan na lamang niya ito dun at pilit pinakikinggan ang mga sinasabi. Maya-maya ay nag-aya itong kumain at nag-craving. Balak niyang magpa-deliver pero gusto nitong lumabas sila at mamasyal. Gawa ng nabuboryo na daw ito sa bahay, kaya siya pinuntahan sa kanyang opisina, pero mas maiinip lang daw ito doon. Wala siyang nagawa kundi pagbigyan ng buntis at baka ano pang isipin nitong gawin. Halos gabi na nga itong nag-ayang umuwi at pakiramdam niya napagod siya ng gusto kakasunod rito. Pagdating sa bahay, saktong nasa sala sina Jeremy, ang mom niya at si Roxanne. Masaya sanang nag-uusap ang mga ito pero natigilan ang lahat pagkakita sa kanila ni Akira. Nakahawak kasi sa kanya ang babae at lalo pa itong kumapit sa kanyang braso pagkakita kay Roxanne. Nagtagpo ang mata nilang dalawa ni Roxanne at alam niyang nasasaktan ito pero sana sa pamamagitan ng titig niya maunawaan ito ng babae. Ang ginawa niya ay lumapit sa mga ito. Hinalikan niya ang anak, maging ang ina na tila ba hindi pa rin matanggap si Akira na nasa poder niya. Hindi rin ito naniniwalang siya ang ama ng ipinagbubuntis ng dalaga, pero hihintayin niya muna ang resulta ng pagpapaimbestiga. Sir, tikman niyo to. Alam kong paborito niyo to. Sa hapag ay nakangiting pinaglagyan siya ni Roxanne ng pagkain sa plato. Sabay-sabay silang naghahaponan ngayon. Nasa tapat niya ang babae, katabi ang anak, at sa kabilang side ay ang kanyang ina katabi si Mabet. Hindi niya maiwasang mapangiti. Na-miss niya ito maghapon. Gusto niyang yakapin at halikan ng babae pero hindi naman niya magawa. Salamat Roxanne. Masuyo niyang tugon at matamis itong initian. Pero tila hindi nagustuhan ni Akira ang ginawa ni Roxanne. Napasimangot ito at tinikman ng sabaw ng ulam. Sino bang nagluto walang lasa? Inis nitong Saad at masamang tinignan si Roxanne kaya napatango ito. Ako ang nagluto. Kung may reklamo ka pwedeng wag ka nang kumain. Boses ng kanyang ina at halatang masama ang loob. Napasulyap naman dito si Akira. Sorry mami. Magsasalita pa sana ito pero pinutol iyon ng kanyang ina. Don't call me mami.
because I don't even like you as my son's boyfriend. Naiinis ang kanyang ina na tumayo matapos insultuhin si Akira. Sa inis, nagpaalam ito sa apo at sa iba pang naroon sa komedor bago nag-walk out. Sinabi ding hindi na muna dadalaw sa apo hanggat nasa bahay si Akira. Papa, ayoko po sa kanya, bad siya. Ani Jeremy na masama ang loob dahil sa pag-alis ng abuela. Sinulyapan niya ang babaeng katabi. Hindi niya alam kung kasama pa ba iyon sa paglilihi nito or sadyang ganoon ang ugali ng babae. I'm sorry Jeremy, akala ko kasi yaya mo ang nagluto. Hinging paumanhin ni Akira sa kanyang anak, tsaka masama pa itong tumingin sa gawin ng babae. Nananadya pero nanatiling tahimik si Roxanne at walang sagot sa sinabi ni Akira. Matapos maghapunan, gumawa siya ng paraan para makausap ang nobya. Pinatawag niya ito kay Mabet upang magtungo sa kanyang silid. I'm sorry, hinging paumanhin niya sa babae nang pumasok ito sa kanyang kwarto. Sorry saan, Zuan? Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. I'm sorry kasi nasasaktan kita. Wala akong magawa dahil sa kalagayan ni Akira. Sana lawakan mo pa yung pag-unawa mo, Roxanne. Mahal na mahal kita. Marahan niyang sinapo ang magkabilang pisngi nito at pinakatitigan. Napabuntong hininga si Roxanne sa sinabi ni Zuan. Alam niyang halos maghapon kasama nito si Akira sa office pero pilit niyang ipinauunawa sa isip na nangyari ang lahat ng ito dahil sa dinadala ni Akira. Alang-alang sa bata, magtitiis siyang masaktan. Basta mananatiling siya ang mahal ni Zuan, handa niyang itago ang kanilang relasyon kung yun ang kagustuhan ng lalaki at pipilitin niyang wag masaktan. Naiintindihan ko, Zuan. Tugon niya at ngumiti. Salamat. Tsaka mahigpit siya nitong niyakap. Mas mahigpit din siyang yumakap sa nobyo. Napawi kaagad ang inis at selos na naramdaman niya kanina sa lalaki pagkakitang kasama nito si Akira. I miss you. Buong puso nitong hinagod ang kabilang pisngi niya. Na-miss din kita, Zuan. Pag-amin niya rito. Then prove it. Nakangiti nitong Saad. Lumihis na naman yata ang puso niya sa nakakaakit nitong mga ngiti, kaya hindi niya maiwasang mapangiti din. Paano? Kinikilig niyang tanong at napahagik-gik nang umuso ito, hudyat ng isang kiss, pero hindi naman hinintay na siya ang unang humalik dahil agad siya nitong siniil. Dama niya kaagad ang pananabik ng lalaki sa maalab nitong halik at ganoon din siya sa nobyo, pero ayaw naman niyang maulit ang nangyari sa kanila habang hindi pa nito naayos ang relasyon kay Akira. Subalit, ang bilis niyang makalimot kapag nasa ganoong sitwasyon na sila ni Zuan. Nawawala siya sa kanyang sarili at wala siyang lakas para tutulan ng lalaki, kaya naulit ang matamis na namagitan sa kanilang dalawa. Madalas, patago silang nag-uusap ni Zuan sa loob ng bahay. Daig pa nila ang mga teenagers na nagtatago ng relasyon sa mga magulang. Basta sa umaga ay naroon na ito paggising niya upang batiin siya ng good morning at sa gabi naman sa silid nito. Minsan nga, si Mabet pa ang nagiging daan nila ni Zuan para lang makapag-usap ang dalawa sa loob ng bahay. Hindi niya na kasi maililihim pa kay Mabet na itinuring na din niyang kaibigan at kay Mabet niya lang din nasasabi ang sama ng loob niya minsan kay Zuan kapag nagsiselo siya sa maraming pagkakataong nakikitang magkasama ang dalawa. Katulad sa araw na yun, walang pasok si Zuan kaya lumabas ang dalawa kasama si Jeremy upang mamasyal na alam niyang kagustuhan ni Akira. Nais man siyang isama ng kanyang alaga pero dahil nagsiselo siya kay Akira sa panaydikit nito kay Zuan, nagpaiwan na lamang siya sa bahay. Baka hindi siya makapagpigil at ano pang magawa niya rito. Ayaw din naman sanang sumama ng bata pero napilitan lamang ito. Oh, para daw sa'yo, sabi ni Sir. Kinabukasan, nag-abot si Mabet sa kanya ng isang punpun ng bulaklak kasabay ang pagtunog ng kanyang mamahaling cellphone na si Zuan din ang bumili para nga daw matawagan siya. Matapos kunin ang bulaklak kay Mabet, mabilis niyang sinagot ang tawag ni Zuan. Alam niyang nasa office na ito ng mga oras na yun at heto, inabutan lang siya ng flowers ay tila na wala na naman ang sama ng loob niya rito dahil sa selos kahapon. Minsan, naisip na lang niyang i-give up si Zuan pero kapag bumabawi naman ito ay kasing bilis ng bulang maglaho ang selos at hinanakit niya dito. Hindi niya nga alam kung tama pa ba ang nararamdaman niya. Masakit na may kaagaw sa atensyon ng mahal mo pero mas masakit naman para sa kanya na mawala ito kaya nananatili siyang matatag. Do you like the flowers? Bungad ng kanyang nobyo. Thank you, Zuan. Tipid niyang saad rito. Nakita niyang nakangiti sa kanya si Mabet at para bang kinikilig pero hinayaan niya na lamang.
You're welcome. I love you, Roxanne. Pasimple nitong Saad. Dama niya ang kaba sa tuwing sasabihin iyon ni Zuan. Tila may hatid kasing kirot ng pagmamahal nito. Ano na, gusto ko marinig ang sagot mo. Inip nitong Saad. Zuan, nandito si Mabet. So what? She knows everything. Ano naman kung marinig ka niya? Sinundan pa ni Tiuyo ng mahinang tawa, kaya pakiramdam niya tuloy, nakikiliti siya. Hay, mamaya na lang kasi pag-uwi mo. Pigil ang ngiti niya. Sinulya pa niya si Mabet sa kama nito. Abala ito sa pagtitiklop ng damit, pero ang ngiti ay abot tenga. No, gusto ko marinig ngayon. Alam kong nagtatampo ka sa akin dahil kahapon kasama ko si Akira sa labas at hindi mo ko kinausap kagabi. So please say it. Makulit nitong hirit. Okay Zuan, I love you. Agaran niyang tugon para matapos niya. Narinig niyang impit na tumili si Mabet kaya hindi niya maiwasang matawa. Lagot ito sa kanya mamaya. Makukurot niya ito sa singit. Thank you Roxanne. I love you always. Matapos nilang maglandian ni Zuan sa cellphone, nilapitan niya si Mabet at hinabol ng hampas dahilan upang magtatakbo ito palabas ng kanilang silid patungo sa sala. Kapwa pa sila natigilan nang marinig nila ang iyak ni Jeremy. Kitang-kita niyang pinagbubuhatan ito ni Akira ng kamay at hinding-hindi niya iyon nagustuhan. Nagdilim ang paningin niya at wala sa sariling nilapitan ng babae. Nakalimutan niyang buntis ito at mabilis na tinulak. Wag na wag mong sasaktan ng anak ko. Sigaw niyang galit na galit. Sa lakas ng pagkakatulak niya kay Akira, nawalan ito ng panimbang at bumagsak sa semento. Mama, sinampal niya po ako. Monster siya. Ayoko po sa kanya. Umiiyak ang bata habang nagsusumbong. Siguro nga'y bago pa lang nitong pinagbubuhatan ng kamay ang bata dahil hindi naman niya narinig kanina sa silid. Bakat ang kuko ni Akira sa braso ni Jeremy kaya lalo siyang nanggalaiti sa galit. Sa galit din ni Akira nang itulak ni Roxanne. Mabilis itong tumayo mula sa pagkakaupo at agad sinugod ng sabunot si Roxanne. Gigil na gigil si Akira dahil sa selos na ring nararamdaman para kay Roxanne. Si Roxanne ay hindi na nakapagpigil pa sa babae. Wala siyang awang naramdaman na pinagsasasampal ito at katulad ng ginawa sa kanya ay sinabunutan din. Parehong natumba ang dalawa at nagpagulong-gulong sa sahig habang nagpapalitan ng masasakit na sabunot at sampal. Iyak ng iyak lamang si Jeremy at si Mabet naman hindi alam kung papaano aawatin ng dalawa hanggang sa maisipan itong tawagan ng amo. Ano? Gulat na gulat si Zuan pagkarinig ng natarantang si Mabet habang sinasabing nag-aaway si Akira at si Roxanne. Mabilis niyang iniwan ang kanyang gawain sa office na agad tinungo ang kanyang sasakyan at pinaharurot pa uwi. Hindi nasabi ni Mabet ang dahilan ng pag-aaway ni Akira at Roxanne pero nag-aalala siya para sa batang nasa sinapupunan ni Akira. Pagdating niya sa bahay, sumisigaw na sa sakit ng tiyan si Akira habang umaagos ang dugo mula sa puwerta nito. Tulala si Roxanne maging si Mabet at si Jeremy ay umiiyak naman. Zuan, tulungan mo ko yung anak natin. Iligtas mo yung anak natin. Iyak ni Akira. Zuan, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Habol sa kanya ni Roxanne pero hindi niya ito binigyan ng pansin at walang sinayang na sandali na agad sinugod ng hospital si Akira. Dasal niya na ligtas ang bata. Anong nagawa ko? Buong pagsisising bulong ni Roxanne habang habol ng tanaw si Akira na buhat-buhat ni Zuan pasakay ng kotse. Mama, okay lang po ba kayo? Sa pagkakatulala ni Roxanne ay nag-aalalang niyakap siya ni Jeremy. Umiiyak ito at tila na trauma sa nangyari kanina sa kanila ni Akira. Kahit papaano, nag-aalala siya sa dinadala ni Akira. Huli niya nang na-realize na dapat hindi niya ito pinatulan. Walang kinalaman ng sanggol sa away nila ng babae. Subalit hindi rin niya hayaang saktan nito si Jeremy. Lalo at itinuring niyang anak ang bata. Okay lang ako. Halika matulog na tayo. Matapos yakapin at haplusin ang buhok nito ay aya niya kay Jeremy. Pinahid niya rin ang luha nito sa mata. Kanina inagamot niya na rin ang sugat nito sa braso. Halos hindi nga ito nakakain ng hapunan dahil nag-aalala sa ama na hindi pa umuwi. Iyon din ang inaalala niya. Sana okay ang bata sa sinapupunan ni Akira para wala silang maging problema. Ayaw niyang kasuklaman siya ni Zuan. Hindi niya iyon kaya. Habang nakahiga na sila ni Jeremy ay marami pa rin katanungan sa kanya ang bata. Kung galit daw ba ang papa nito sa kanya, bagay na inaalala niya nga rin. Pero hindi niya iyon masasagot hanggat hindi umuwi ang lalaki sa bahay at marinig ang saloobin nito.
Pero sinabi na lang niya sa alaga na hindi galit ang ama nito, kundi nag-aalala lamang para sa baby na nasa sinapupunan ni Akira. Nang makatulog si Jeremy, matagal niya itong tinitigan at hinahaplos ang malambot nitong buhok. Mamimiss niya si Jeremy ng sobra kapag dumating ang araw na piliin ni Zuan si Akira kaysa sa kanya. Palagay niya, hindi sila magiging masaya ng nobyo hanggat nasa pagitan nila ang babae, sakali mang kasuklaman siya nito. At dahil sa nangyari kanina, nakahanda siyang magparaya. "Kamusta ang anak natin, Zuan?" Tanong ng kagigising lang ni Akira pagkalipas ng 6 na oras. Sobra siyang nag-alala rito dahil baka hindi nito matanggap ang pangyayari. Ginawa man ng doktor ang lahat para lang maisalba ang buhay na nasa tiyan ni Akira. Subalit hindi pa rin nakaligtas ang bata. Nawala iyon at nasasaktan siya ngayon. Ginagap niya ang palad nito. "I'm sorry, Akira, pero wala na ang baby." "Hindi!" Sigaw nitong nag-hysterical. "Hindi pwedeng mangyari to, Zuan. Ang anak natin, Diyos ko." Palahaw nito't napailing-iling. Nagwala si Akira sa hospital bed hanggang sa natanggal na ang dextrose na nakakabit sa kamay ng babae. Mabuti na lang at mabilis itong pinakalma ng isang nurse. Agad itong tinurukan ng pampatulog, kaya naman ang hina si Akira at nawalan na lamang ng malay habang umiiyak. Naikuyom naman niya ang kamao sa lungkot na nararamdaman ngayon sa pagkawala ng isa pa niyang anak. Marahil kaya nawala ang bata dahil kasalanan niya. Hindi niya kasi ito matanggap at inisip na anak ni Joel sa halip na sa kanya. Napakasama niya para idamay ang batang walang kinalaman sa ginawa ni Akira. "Zuan," nag-aalalang salubong sa kanya ni Roxanne pag uwi niya kinabukasan ng bahay upang magpalit ng damit. Sinulyapan niya ito ng makahulugan. Hindi naman niya alam ang punot dulo ng lahat, subalit pinatulan pa rin ito si Akira kahit na alam ni Roxanne ang kalagayan ng babae. "Roxanne, tsaka na tayo mag-usap. Babalik pa ako ng hospital ngayon." Sagot niya na agad binawi ang tingin sa babae. Hindi siya galit, kundi nagigilty. Kasalanan niya kung bakit nag-away ang dalawa dahil pakiramdam niya, pinagsabay niya ang mga ito. Alam niyang mahal siya ni Akira at Roxanne, kaya siya ang may kasalanan ng nangyari. Kasalanan niya kung bakit nawala ang bata sa loob ng tiyan ni Akira. "Kamusta si Akira? Ang baby, kamusta?" Nag-aalalang tanong nito. Sa halip na sumagot si Zuan, nagpatuloy ito sa paglalakad. Sumunod naman kaagad rito si Roxanne. "Kausapin mo ko, Zuan. Alam kong galit ka sa akin. Kasalanan ko ang nangyari. Sana hindi ko hinayaang umabot kami sa ganito." Wala na ang sanggol sa sinapupunan ni Akira. Putol ni Zuan sa sasabihin ni Roxanne, kaya natulala ang babae. Nagulat ito sa narinig at sinamantala iyon ni Zuan para talikuran si Roxanne. Mas lalo lamang siya nagigilty kapag nakikita ito. Naligo lamang siya at nagbihis upang bumalik sa hospital. "Ano ka mo?" Gulat na tanong ni Mabet na nanlalaki ang mga mata pagkatapos sabihin ni Roxanne ang binalita sa kanya ni Zuan. Nasa maid's room sila pareho sa mga oras na yun. Para siyang nanlumos sa narinig. Hindi niya ginusto ang nangyari. Kasalanan niya kung bakit nawala ang baby ni Akira. Kawawa naman, pero lesson learned dahil siya ang may kasalanan kung bakit nawala ang baby sa tiyan niya. Siya ang dapat masigit na nakakaalam sa kung anong malit hindi niya dapat ginagawa. Ani Mabet sa kanya, pero hindi siya mapalagay na palakad-lakad sa silid nila. Isa siya sa mga rason kung bakit nangyari yun at galit sa kanya si Zuan ngayon. Siguro, kailangan na lang niyang umalis at magparaya para kina Akira. Hindi pa man huli ang lahat para umiwas siya. Mas lalala lamang ang sitwasyon kung mananatili pa rin siya sa bahay na yun. Hindi niya na rin kaya pang makita si Zuan at Akira na magkasama dahil nasasaktan siya ng sobra. At ang panlalamig na ipinakita sa kanya kanina ni Zuan ay sapat na para maramdaman niyang may nagbago sa kanilang pagitan. Hindi niya nahihintayin pang magpang-abot na muli sila ni Akira. Aalis na lamang siya. Pabalik na sana si Zuan sa hospital upang puntahan si Akira nang tawagan siya ni Corpin. Kinuha niya muna ang headset at agad sinuot yun. Ito ang lalaking inutusan niya para alamin kung anak nga ba niya ang dinadala ni Akira. "Hello?" Bungad niya sa linya. "Sir, minakalap akong impormasyon tungkol kay Joel at Akira. Pwede ba tayong magkita ngayon?" Anito sa kabilang linya. Agad pumayag si Zuan sa sinabi ng lalaki. Ito ang iniintay niya. Siya na ang nag-set up ng lugar kung saan sila dalawa magkikita. Gusto niya rin kasing matapos ang kanyang pagdududa. Habang si Akira naman, nagulat pagkakita kay Joel sa hospital. Paggising niya, ito ang kanyang namulatan. "Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na!" Sigaw ni Akira sa lalaki.
Akira, ano bang ginagawa mo? Ang sabi mo sa akin magbabakasyon ka lang sa probinsya dahil doon mo gustong manganak. Pero ano to? Nabalitaan kong nandito ka lang pala sa Maynila. Panunumbat ni Joel sa kanya. Plano niya ang lahat na ipaako ang pinagbubuntis niya kay Zuan kahit alam niyang kay Joel iyon. Hiwalay na sila nito nang lasing siyang may namagitan sa kanilang dalawa. Pero aminado siyang mahal pa rin siya ng lalaki na karelasyon. Peke rin ang pasa na ginamit niya upang magpaawa kay Zuan. Pero ngayong wala na ang kanyang anak at may mahal ng iba ang lalaki, ano pang alas ang hawak niya? Pagdating ni Zuan sa meeting place nila ni Corpin ay naroon na ito. Mabilis siyang kinabayan at nagabot ng isang envelope. Kuha yan sa footage ng CCTV sa isang hotel kung saan sila nagkita ng 2 beses. Pagbabalita ni Corpin, rumaragasa bigla ang kaba sa kanyang dibdib dahil sa lakas ng kanyang hinala. Kinuha niya agad ang envelope at tinignan ng 4 na magkakaibang larawang nasa loob nun. Ang unang larawan na tumambad sa kanya ay papasok si Akira at ng isang lalaki sa hotel. Masaya pa ang 2 magka-holding hands. Pangalawang kuha ay nasa information desk ito at nakaakbay na ang lalaki kay Akira at nakangiti naman ang babae rito. Pinagpawisan siya nang makita ang pangatlong larawan dahil naghahalikan na sina Akira at ang kasama nitong lalaki sa labas pa lamang ng silid. At ang pang-4, palabas na ang mga ito ng hotel sa magkaibang oras at araw. Ibig sabihin, inabot ng magdamagang 2. Sa sobrang sama ng loob, halos lamukusin niya na ang larawan pero kailangan niyang ipakita yun kay Akira bilang ebidensya dahil bistado niya na ang panluloko nito sa kanya. Inakala niyang mapagkakatiwalaan itong babae pero nagkamali siya. Naniwala pa siyang anak ang dinadala nito sa tiyan. Matapos nilang mag-usap ni Corpin, madali siyang bumalik sa kanyang sasakyan, bit-bit ang envelope. Nagpupuyos ang kanyang kalooban ngayon at nadagdagan iyon pagkakita sa lalaking kasama ni Akira sa hospital. Yun din kasi ang lalaking kasama ni Akira sa hotel. Zuan? Nagulat si Akira pagkakita sa kanya at nanlaki ang mga mata. Sa galit, mabilis niyang nilapitan ang kausap nitong lalaki at sinuntok. Bumalandara naman sa sahig ang lalaki pero agad ding tumayo. Pare, relax, hindi ako lalaban. Sapo ang mukha nito at nakataas ang isang kamay bilang pagsuko ng sa pangalawang pagkakataon. Gigil niya itong sinuntok dahil sa matinding galit na panluloko sa kanya ni Akira. Dumugo na ang mukha nito kaya nagsisigaw na si Akira at mabilis siyang inawat. Tama na please Zuan, tama na. I'm sorry, niloko kita. Pinaniwalang ikaw ang ama ng dinadala ko kahit na si Joel. Aaminin kong naging makasarili ako dahil hindi ko kayang makita kang masaya sa iba. Pero ngayon ko lang na-realize lahat ng mga pagkakamali ko matapos mawala ang anak ko dahil sa kasinungalingan ko. Patawarin mo sana ako, Zuan. Patawarin mo kami, please. Umiiyak ito habang nagmamakaawa sa kanya. Kulang na nga lang ay lumuhod ito. Sinubukan pa siya nitong hawakan pero itinulak niya ang babae. Wala siyang ibang nararamdaman ngayon para kay Akira kundi matinding galit. Napakatagal siya nitong pinaniwala. Pinigilan pa niya ang sariling damdamin niya para kay Roxanne upang isaalang-alang ang nararamdaman nito. Subalit matagal na pala siya nitong niloloko. Hindi ko kayo mapapatawad, Akira. Kayong 2 na niloko ko. Sana lang, ito na yung huli nating pagkikita. Nagtatagis ang bagang niya habang masamang nakatingin kay Akira. Galit na ibinato sa harapan nito ang hawak na ebidensya sa panluloko nito sa kanya bago galit na tumalikod at nag-iwan pa ng masamang tingin. Kailanman, hindi niya nagugustuhin pang makita ang babae or kahit na sino man sa 2 to. Hinabol pa siya ni Akira na humihingi ng tawad pero naging bingi siya. Hindi niya kayang magpatawad sa ngayon, hindi kahit kailan. Para sa kanya, pinaglaruan lamang siya nito. Mabilis niyang pinasibad ang kanyang sasakyan pabalik ng bahay. Napasama niya ang loob ni Roxanne dahil hindi niya ito kinausap kanina dahil sa matinding guilt na nararamdaman niya para sa baby ni Akira. Pero ngayon, kailangan niyang bumawi at mag-sorry sa mahal niya. Mabutit maaga niyang natuklasan ang bagay na yun at hindi pa huli ang lahat para sa kanila ni Roxanne. Dumaan muna siya sa flower shop upang bumili ng bulaklak para sa nobya. Ngayon lang ata gumaan ang kanyang pakiramdam at nawala ang bigat na tila nakadagan dito nang maalala ang babaeng mahal. Gusto niyang mag-sorry sa pinakita niya kanina kay Roxanne. Alam niyang sumama ang loob nito sa kanya. Inilapag niya ng marahan ng isang punpon ng magagandang bulaklak sa loob ng kanyang kotse bago siya nag-drive pa uwi. Pinapractice niya na ang paghingi ng tawad sa babae. Pagdating niya sa bahay, sumalubong sa kanyang umiiyak na si Jeremy kasama ang kanyang ina. Labis siyang nag-alala. Papa, palahaw ni Jeremy na yumakap sa kanya.
Nagtaka naman siyang tumingin sa kanyang ina. Ma'am, anong nangyayari? Bakit umiiyak si Jeremy? Ito na nga ba ang sinasabi ko, Zuan? Sinaktan mo yung damdamin ni Roxanne kaya siya umalis. Alam mo bang ipinagtanggol niya lang yung anak mo dahil sinaktan ito ni Akira? Tignan mo yung sugat sa braso ni Jeremy na gawa ng babaeng yun. Tignan mo! Galit na sigaw ng kanyang ina. Napailing-iling siya sa narinig. Hindi makapaniwalang umalis na si Roxanne at tiniwan siya. Saan pupunta si Roxanne? Pag-aalala niyang tanong. Anong malay ko? Basta tinawagan na lang ako ni Mabet dahil nga walang tigil itong anak mo sa kakaiyak simula nang umalis si Roxanne. Go and find her, Zuan. Hindi kita mapapatawad kapag may masamang nangyari kay Roxanne. Umalis siya na masama ang loob. Sa muli ay sigaw ng kanyang ina. Papa, please, ibalik mo si Mama. Ayoko po siyang umalis. Singit ng kanyang anak na umiiyak pa rin. Niyakap niya ito't pinatahan. Lalo siyang nakadama ng galit kay Akira pagkakita sa sugat ni Jeremy sa braso. Nangako siya sa anak na ibabalik si Roxanne sa bahay ng araw ding yun. Mom, nasan si Mabet? Tanong niya sa ina. Alam niyang batid nito kung saan pupunta si Roxanne. Maya-maya, lumapit sa kanya si Mabet. Sir, nasa terminal pa po ng bus si Roxanne papuntang Mindoro. Dalian niyo, baka maabutan niyo pa. Wika nito sa exaggerated na boses. Go anak, bilisan mo. Habulin mo si Roxanne at ibalik dito. Ako na munang bahala kay Jeremy. Halos ipagtulakan siya ng kanyang ina. Agad niyang binitiwan ng hawak na bulaklak tsaka tinakbo ang kanyang kotse. Please, Roxanne, huwag mo kong iiwan. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam ang gagawin kapag pati ikaw ay nawala sa akin. Bulong ng kanyang isipan habang nakipagkarera siya sa mga sasakyan upang maabutan lamang ang nobya. Isa pang buntong hininga bago tuluyang umakyat sa bus si Roxanne, bit-bit ang kanyang isang bag na puno ng kanyang gamit. Nakapagdesisyon na siyang umalis para hindi na mahirapan pang magpasya si Zuan. Siya na lang ang magpaparaya para sa dalawa dahil alam niyang iyon ang makakabuti para sa kanilang tatlo. Lalarga na, pasuyo na lang ng tiket. Sigaw ng konduktor habang inaalalayan siyang pumasok sa loob. Inabot pa nito ang kanyang bag at inihatid siya sa kanyang upuan at ito na rin ang naglagay ng kanyang bag sa itaas. Pagkaupo, parang hinihila ang mga mata na tumingin sa kabilang kalsada at tumaasa siyang darating si Zuan upang pigilin siya nitong umalis. Napakabigat ng kanyang kalooban na tila ba may nakadagan doon. Ngunit nabigo siyang makita ang nobyong dumating upang pigilan siya dahil umandar na lang ang bus ngunit walang Zuan. Ipinikit na lamang ang mga mata at hinayaang umagos ang kanyang mga luha. Samantalang si Zuan, saktong kadarating lamang dahil na traffic siya sa daan. Agad hinalughog sa loob ng terminal si Roxanne. Ngunit wala ito doon kaya maaaring nakaalis na ang babae. Nagtanong na siya kung anong oras umalis ang huling biyaheng bus at ang sabi nga kakaalis lamang. Hindi na siya tumugon pa at mabilis na sumakay ng kanyang kotse at hinabol ang bus na may PT number na 3088 dahil sigurado siyang doon nakasakay si Roxanne. Sa muli, nakipagkarera siya sa mga sasakyan, maabutan lamang ang bus kung saan lulan si Roxanne. Wala pang 15 minutos sa pakikipaghabulan, natanong niya na ang bus na sinasakyan ni Roxanne. Mas lalo niya pang binilisan ang pagpapatakbo ng kotse at nakailang overtake siya bago niya iyon naabutan at nilagpasan tsaka iniharang sa daan ng kanyang kotse. Napamulat naman ang mga mata ni Roxanne nang mabilis na nagpreno ang bus na sinasakyan niya. Kasunod noon ay ang malutong na mura ng driver. Dinig niya iyon dahil nasa pangatlong upuan lamang siya nakapwesto. Kalaunan, nagbulong-bulungan ng mga tao nang may lalaking umakyat sa bus. Napatayo na rin siya sa pagkagulat dahil kilalang kilala niya ang lalaking iyon. Humihingal pa ito at parang maiiyak na papalapit sa kanya. Zuan? Naghabulan na rin ang kanyang mga luha. Roxanne, please, wag mo kong iiwan. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka, patawarin mo ko. Hindi na nahiya sa maraming tao si Zuan na nakapaligid sa kanila. Basta gusto niya lang masabi ang kanyang nararamdaman ngayon. Muling nagbulungan ng mga tao sa loob ng bus habang si Roxanne ay walang kurap na nakatitig lamang kay Zuan at paulit-ulit na nagpapahid ng luha. Naku ate, patawarin mo na. Kawawa naman si Kuya Pogi oh. Tudyo ng isang boses sa loob ng bus. Oo nga naman, dapat talaga pinag-uusapan mo na ang paghihiwalay. Hindi basta-basta. Singit ng isa pang boses. Roxanne, makinig ka sa kanila. Patawarin mo na ako. I'm sorry dahil sinaktan kita. Alam ko na ang lahat tungkol sa kasinungalingan ni Akira at hiniwalayan ko na siya. Hindi ako yung ama ng kanyang dinadala. Niloko niya ako, please maniwala ka.
Hindi rin nagdalawang isip si Zuan na lumuhod sa harapan ni Roxanne at sa maraming tao. Please marry me para maniwala ka sa akin na mahal kita. Naluluha na rin sa sobrang emosyon si Zuan, hindi niya kayang mawala si Roxanne. Sa ginawa ng lalaki ay may ibang kinikilig, ang iba naman ay napangiti, ang iba'y naglabas ng cellphone at kinuhanan sila ng video. Sa puso ni Roxanne, walang iba kundi si Zuan lang, kaya naman pinatawad niya na ito. Oo na Zuan, pinapatawad na kita. Pwede bang tumayo ka na dyan? Nakakahiya. Aniya habang nagpapahid ng luha, pero hindi maiwasang mapangiti. Napapatingin siya sa mga pasaherong nakamata sa kanila, kahit nga ang driver na kanina ay tila uminit ang ulo pagkakita kay Zuan. Subalit nang mag-propose ito, biglang napangiti. Talaga? Pangungulit nito. Oo na kasi. Agad itong tumayo. Sabihin mo sa harap ng maraming tao na mahal mo ko. Hirit nito. Dama niyang nag-init ang kanyang buong muka. Ang daming nakatingin sa kanila ni Zuan, parang gusto na lamang niyang lumubog sa kanyang kinatatayuan ngayon. Please Roxanne, just say it. Gusto ko marinig na mahal mo ko. Oo na Zuan, mahal na kita. At ang pagmamahal na yun ang nag-udyok sa akin na magparaya kahit sobrang sakit. Ikaw yung unang minahal ko at gusto kong ikaw na rin ang huli. Emosyonal niyang saad. Hindi na ito nakapagpigil at nilapitan siya at mabilis na yumakap. Paulit-ulit na humihingi ng tawad hanggang sa naging okay sila, kaya nagpalakpakan ng mga audience at sumisigaw ng kiss. Tinuka naman kaagad siya ng lalaki. Mabuhay ang bagong kasal! Hiyawan ng lahat bago sila nagpaalam na bababa na. Sa araw na iyon, inuwi siya pabalik sa bahay ni Zuan at masayang-masaya siyang sinalubong ni na Jeremy, Madam Claudia at ni Mabet. Daig pa ang 1 taon siyang nawala dahil sa higpit ng yakap ng mga ito sa kanya. Si Jeremy, iyak ng iyak pero tumahan naman nang sabihing hindi naaalis kahit kailan. Mabilis na idaos ang kanilang kasal ni Zuan dahil sa ang ina na rin ito ang nagdesisyong magpakasal na silang dalawa. Sa pag-aalalang bumalik na naman si Akira at manggulo, pero sa awa ng Diyos, hindi na ito nagpakita pa sa kanila kahit na lumipas ang 2 buwan. Naging masaya ang pagsasama nila ni Zuan, lalo at biniyayaan sila ng baby girl na pangarap ng kanyang biyenan, kaya hindi nakakapagtakang lumaki ito na spoiled ng abuela. Simula ba naman noong baby pa ang kanilang prinsesa ni Zuan hanggang sa ngayong magta3 taon na ito. Ang panganay naman nilang si Jeremy, 9 na taon na. Masaya na sila ngayong nagsasama bilang mag-asawa at sa mga lumipas na taon, wala silang naging problema. Para kasi kay Roxanne, wala na siyang mahihiling pa kay Zuan. Napaka-sweet, mabait at super caring. Habang si Zuan ay ganoon din. Napakaswerte niyang dumating sa buhay niya si Roxanne at naging ina ng kanyang mga anak. Nasaktan man siya nung una, pero ngayon sobrang saya niya. Marahan niyang kinintila ng tulog na asawa pagpasok niya ng silid. Wedding anniversary nila ngayon at wala itong kamalay-malay sa kanilang sorpresa ni Jeremy. Nag-bake siya ng cake habang tulog ito, katuwang ang anak at si Mabet. Zuan, nagising ito ng halikan niya kaya napabangon ng babae. Good morning sweetie, happy anniversary. Agad niyang inilabas ang regalo para sa asawa. Ticket para sa kanilang second honeymoon kasama ang kanilang mga anak. Namilog ang mga mata nito tsaka siya niyakap. Kala ko talaga puro work na lang. Anito, kaya natawa siya. Sorry kung naging busy ako nitong mga nakaraang araw. Promise, babawi ako sa bakasyon natin. Pero sa ngayon, mag-a-advance ako. Pagkasabi nun, siniil ito ng sabik na halik sa labi. Aminado siyang busy siya sa work pero may oras pa rin syempre sa kanyang pamilya. Malambing namang yumakap si Roxanne sa asawa at gumanti ng halik hanggang sa nauwi sa pagniniig. Kinabukasan, magkakasamang umalis ang lahat para sa bakasyon. Maririnig ang tawanan ng mga ito at masayang kwentuhan. Para kay Roxanne, hindi madaling sumugal sa pag-ibig dahil kalakip nun ay ang sakit. Ngunit hindi naman kayang tumbasan ng kahit na anong saya ang kaligayahang hatid kapag nasumpungan mo ang taong nakatakda talaga para sa'yo at ang taong iyon walang iba kundi si Zuan.